Ninakaw mo ang mga magulang ko. Clara, ninakaw mo ang lahat sa akin. At ngayon, ninanakaw mo na rin ang talento ko? Emilio Reyes, anong ginagawa mo? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na idinulot mo? Ramon, Emilio Reyes, nawalan ka na ba ng ulo? Hinampas mo talaga siya? Ramon, ayos ka lang ba? Ramon, kumusta ka? Ayos lang ako. Kung makakatulong ito para kumalma si Emilio, kaya kong tumanggap ng suntok. Pero, ayokong magpatuloy si Emilio sa landas ng plahiyo. Ito ay malinaw na ang lohika ng disenyo ko. Pero ipinipilit niyang ako ang humalintulad sa kanya. Gusto niyang kunin sina nanay at tatay, pati na si Clara. Hindi ba halata? Ayaw na niya sa akin sa pamilya Reyes. Huwag kang mag-alala. Anak ka ng pamilya Reyes. Walang magtataboy sa'yo. Emilio Reyes, gusto mo talagang paalisin si Ramon? Mag-sorry ka sa kanya ngayon din. Tatay. Nanay. Tumahimik ka. Anong kapal ng mukha mong tawagin kami niyan? Ngayon, nakita naming mismo na hindi lang ikaw ang nangopya kay Ramon. Pinagbuhatan mo pa siya ng kamay. Anong masasabi mo ngayon? Isang beses ko na lang sasabihin ito. Hindi ako nangopya. Siya ang nangopya sa akin. Tatay, nanay, ito ang lohika ng disenyo ko. Nakita naman ito ng lahat dito, di ba? Bakit ako ginaganito ni Emilio? Huwag kang mag-alala, Ramon. Mahigit 1 dekada ka ng pinalaki ng pamilya Reyes. Ang tunay mong pagkatao ay malinaw na malinaw sa amin. So, desidido na kayo na ako ang plahiyador dito? Ang pamilya Reyes ay pamilya ng mga iskolar. Ang anak na pinalaki namin ay hindi kailanman mangongopya. Eksakto. Si Ramon ang pinakamahalagang puhunan ng pamilya natin. Ikaw, isang batang galing sa ampunan. Paano mo magagawa ang mga napaka-advanced na blueprint ng disenyong iyon? Emilio Reyes. Ang halaga ng isang tao ay nasa pag-alam sa kanyang lugar. Tigilan mo ang pagiging palaaway kay Ramon. Hindi mo kaya. Maging kontento ka na lang sa pagiging ordinaryo. Mas mabuti pa yon kaysa maging isang maruming plahiyador. Hindi mo ba alam ang sarili mong antas? Hindi mo ba maintindihan? At ang lakas ng loob mong ikumpara ang sarili mo kay Ramon? Alam mo ba? Kung may palalayasin man sa pamilyang ito, ikaw yon. Si Ramon ang aming anak, inalagaan ng mabuti sa loob ng 16 na taon. Siya ang nag-iisang nanalo sa internasyonal na kompetisyon sa disenyo ng chip. Ano? Akala mo ba ikaw ay isang milagro din? Anong kapal ng mukha mong sabihin na ninakaw ni Ramon ang pilosopiya ng disenyo mo? Sa nakaraang buhay ko, 16 ako nang kilalanin ako ng pamilya Reyes. At bago iyon, hindi pa nananalo si Ramon Reyes ng kahit isang award sa disenyo ng chip. Kahit sinong tanga ay makikita kung ano talaga ang nangyari. Pero pinili nilang maniwala na si Ramon Reyes ay isang henyo. Yamang wala namang nagawa ko na makapagpapatibay sa inyo. Kung gayon, sa buhay na ito, hindi ko na ito kailangan. Emilio, gusto ko lang ng pagpayag mo. Siguro, ang paraan ko ay medyo sobra na. Nanay, pakiusap, huwag kang magalit. Emilio Reyes, tingnan mo siya. Matapos ang lahat ng ito, pinagtatanggol ka pa rin niya, iniisip ka pa rin. At ikaw, hindi mo lang ninakaw ang kanyang trabaho, sinuntok mo pa siya. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Ang pakikipagkumpetensya mo kay Ramon ay isang bagay. Perfectong alam mo kung gaano kahalaga ang kompetisyong ito para sa kinabukasan ni Ramon. At kailangan mo pa ring habulin ito? Ako! Ang humabol sa kanya? Siya ang ibon sa pugad! Ninakaw niya ang pamilya ko. Ngayon, gusto niyang kunin ang lahat ng natitira sa akin. Emilio, alam kong kinamumuhian mo ako dahil kinuha ko sina nanay at tatay, at si Clara dahil inagaw ko ang kanilang pag-aalaga at atensyon. Kung talagang hindi mo ako matiis, ako na lang ang aalis sa harap mo. Ramon, huwag kang maglakas loob na umalis. Siya ang dapat umalis. Emilio, pwede akong umalis sa pamilya Reyes. Pero pagkatapos, wala na akong iba. Ang disenyo ng chip ang tanging pag-asa ko. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag mong nakawin ang lohika ng disenyo ko at blueprint. Sige, nakikiusap ako. Ramon, sino ang nagsasabing wala kang pamilya? Kami ang pamilya mo. Ramon, ikaw ang aking tunay na anak. Tama, ikaw ang aking tunay na kapatid na lalaki. Sa palagay ko, ang talagang dapat umalis ay itong walang utang na loob. Pipiliin mo ang isang ampon na anak kaysa sa iyong sariling tunay na anak? Tama na. Wala akong anak na isang mangungopya, walang hiya. Si. Perpekto. Hindi ko kailangan ang pamilyang hindi makapaghiwalay ng itim sa puti. Isang pangkat ng mga walang hiya na tulad ninyo. Emilio, hindi ka pa ba nahihiya? Hindi ka pa ba nakakahiya sa amin? Pambansang broadcast ito. Mag-sorry ka kay Ramon ngayon din at umalis ka sa exam hall na ito. Teka Clara, huwag mong sisihin si Emilio. Emilio,
Kung kalahati lang ng katalinuhan ni Ramon ang meron ka, hindi kami ganito magtrato sa'yo. Emilio, mag-focus ka na lang sa exam mo. Clara, hindi kanya palalayasin. Kung palalayasin siya, kanino ako kokopya? Kailangan kong makuha ang garantisadong pwesto sa pagpasok mula sa kompetisyong ito. Gigilingin ko si Emilio sa ilalim ng sakong ko para hindi na siya makabangon pa. Ramon, napakabuti mong bata sa lahat ng bagay. Masyado lang mabait ang puso mo. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo, iniisip mo pa rin siya. Nanay, kailangan mong maintindihan? Malamang nagsumikap din ng husto si Emilio para sa kompetisyong ito. Pareho kaming mga estudyante. Hindi ko lang kayang tiisin na makita si Emilio na sumuko sa kalagitnaan. Hindi ko alam na may inihanda siya. Nag-prepare? Sa tingin ko, plano niyang nakawin ang disenyo mo. Kunin ang blueprint ng disenyo mo. Ang magnanakaw na puro pangungopya lang ang alam, ay walang pwesto sa isang kompetisyon para sa mga top-tier na talento. Kahihiyan siya sa pamilya Reyes. Ito ang mga magulang ko. Ito naman ang kapatid kong babae. Ang aking tinatawag na pamilya. Kaya huwag kang mag-alala. Kahit na mapahiyaman ako, hindi ko isasangkot ang pangalan ng pamilya Reyes sa kahihiyan. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kahit na ako ay mapahiya, ako lang ang mapapahiya. Alam mo, hanggang ngayon, kayo, ang pamilya Reyes, ni minsan ay hindi kayo nagpahayag ng hayagan na ako ay inyong anak. Swile na anak, Emilio. Paano mo nasabi ang ganyan? Wala palang pagkakataon para ipahayag ang pagkakakilanlan mo. Hindi nila sinasadya yun. Hindi sinasadya? Kung gusto nila, isinama na nila ako sa talaan ng pamilya. Dapat ay tumindig sila at kinilala ako bilang panganay na anak ng pamilya Reyes. Dati, naghahangad ako ng pagmamahal ng pamilya. Ngayon, hindi ko na ito matanggap. Sa nakaraang buhay ko, sinubukan kong lubusan na mapasaya sila. At ano ang nakuha ko? Mga sumpa, mga maling paratang, at mga palo. Sa kanilang paningin, si Ramon lamang ang laging nasa isip nila. Ikaw ay sakim at makasarili lang. Ang buong pagpapanggap na gusto mong kilalanin ka namin ay isang pakana lamang para makisipsip sa kapangyarihan at katayuan ng pamilya Reyes at magmukhang mabuti ka. Eksakto. Bukod pa riyan, lahat ay dahil sa'yo ay napakahiyain, kaya nahihiya ng husto si nanay at tatay na ipakilala ka kahit kanino. Tingnan mo ng mabuti ang sarili mo. Ilang pagkukulang ba ang meron ka? At inaasahan mo pa rin kilalanin ka namin? Magising ka. Ang katayuan ng inyong pamilya ay wala sa akin. Dahil nandito na ang lahat ngayon, nais kong kayong lahat ay maging saksi. Simula ngayon, ako, opisyal nang puputulin ang lahat ng ugnayan ko sa pamilya Reyes. Ikaw, Suwail na anak. Mula sa tayo, kiri. Ako, si Emilio Reyes, ay wala nang kinalaman sa pamilya Reyes. Anong karapatan mong putulin ang ugnayan natin bilang pamilya? Emilio Reyes. Alam mo ba ang sinasabi mo? Suwail na anak, may saysay pa ba ako bilang ina mo sa paningin mo? May saysay pa ba ako bilang anak mo sa paningin ninyo? Kung hindi, magpatuloy kayo sa mataas ninyong daan. At ako sa mababang daan ko. Emilio, hindi ko na talaga kayang panoorin ito. Kahit na gustong-gusto mong tanggapin ka agad ni nanay at tatay, para mas mabilis kang tanggapin, hindi mo pwedeng gamitin ang ganitong reverse psychology para i-pressure sila ng ganito. Emilio Reyes. Hindi ko inakalang magiging ganito ka pala katuso at mapaglalang. Oo. Hindi pa namin kinikilala ang pagkatao mo. Iyon ay dahil kailangan ka naming subukan. Kapag napatunayan na ang pagkatao mo, maghahanda sana kami ng isang marangyang handaan para salubungin ka. Hindi ko talaga inakala na gagamitin mo ang ganitong paraan para pilitin kaming kilalanin ka. Napakakalkulado mo. Isang hamak na tulad mo. Napakababang uri ng tao. Inaasahan mo pa ring tanggapin ka namin? Panaginip lang iyan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hanggat hindi mo inaayos lahat ng masamang ugali mo, huwag mong isiping kikilalanin ka namin ng hayagan. Ayos. Ayaw kong magkaroon ng kahit anong koneksyon sa pamilya Reyes. Hayaan ko kayong apat na magkaroon ng perpektong pamilya. Emilio. At Clara, sila. Ginawa nila lahat iyon para sa akin. Nag-alala silang hindi ko kakayanin, kaya hindi ka nila kinilala. Pakiusap, patawarin mo na lang sila, okay? Emilio, hinay-hinay lang. Pupunta ako ngayon para magsalita ng mabuti para sa iyo. Para mas maaga ka nilang makilala. Huwag mo silang sisihin, okay? Nakakatawa ka. Ako ang tunay na anak na umuwi at kailangan ko pang magsalita para sa akin ang isang ampon na tulad mo? Grabe,
Nakakatawa talaga. Emilio Reyes, laging nandyan si Ramon para sa iyo at nag-aalaga sa iyo. Sige, hindi mo iyon pinapahalagahan, pero patuloy mo siyang inaapi at binababa. Sobra na iyon. Nanay, naglalabas lang ng sama ng loob si Emilio. Sigurado akong gusto pa rin niyang bumalik sa pamilya. Emilio, oo, huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang hanggang sa mapahiya ka sa harap ng buong bansa. Ang mga Reyes ay wala ng puwang. Para sa iyo. Naririnig mo ba iyan? Kahit ngayon, ipinagtatanggol ka pa rin ni Ramon. At ikaw, humingi ka na lang ng tawad kay Ramon. Tama na. Ngayon, kung magpapatuloy ka sa kompetisyon at makakamit ng disenteng resulta, kahit hindi mo maabot si Ramon, maghahanda pa rin kami ng isang angkop na salo-salo para ipakilala ka ng maayos. Tama, hindi ko akalain na bababa ka sa ganoong antas, nagagawa ka ng plahiyo, at magbabanta pang putulin ang relasyon mo sa amin. Nakakadiri ka. Sige, nanay, huwag kang magalit. Oo, ninakaw ni Emilio ang disenyo ko, pero gusto lang niyang ipagmalaki kayo, hindi ba? Gusto lang niyang makita kayong dalawa na masaya, iyon lang. Isang taong alam lang ang mangopya ng gawa ng iba, mapanlinlang at mapagmanipula. Sinusubukang sumakay sa kasikatan ng pamilya Reyes. Isang mababaw, mapagpanggap na walang kwenta. Wala siya kundi kahihiyan sa pamilya Reyes. Emilio, sinasabi ko sa iyo ngayon na umatras ka sa kompetisyon. Ang pamilya natin ay hindi papayagang gamitin ng isang tao na isang mangungopya lang ang impluensya ng pamilya Reyes para makapasok sa mundo ng pananaliksik. Pandaraya yan. May kompetisyon si Ramon na dapat pagtuunan. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Ramon, mag-focus ka sa kompetisyon mo. Nananabik ako para sa'yo. Kaya mo yan. Kaya ito pala ang mga magulang ko at ang tunay kong kapatid na babae. Papatayin kita, suwail na anak. Ito ay para sa plahiyo. Papatayin kita. Tatay, tigilan mo na ang paghampas kay Emilio. Kung magpapatuloy ka, papatayin mo siya. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Ang isang kahihiyan na tulad niya ay karapat-dapat mamatay. Eksakto. Papatayin kita ngayon, suwail na anak. Ito ay para sa pagsuway. At ito ay para sa pagsuway. Ito ay para sa plahiyo mo. At ito ay para sa pandaraya. Hindi sa buhay na ito. Hindi na kita hahayaang tapakan ako. Hello? Mga opisyal. Sige. Okay. Napakaganda. Lahat, ang live broadcast nating ito ay nakakuha ng atensyon ng mga opisyal ng lubon ng edukasyon. Emilio Reyes, Ramon Reyes. Kayong dalawa ay kailangang ibigay ang inyong makakaya at ipakita ang inyong kakayahan. Wow! Kasama pa ang mga opisyal ng lupon ng edukasyon. Mukhang, ang magiging top scorer sa pagsusulit B na ito ay hindi lang makakakuha ng garantisadong pwesto, kundi makakatanggap din ng espesyal na pagsasanay mula sa lupon. Tama. Eksakto. Ang mga opisyal ng lupon ay nagsabi sa telepono ang sinumang magkamit ng unang pwesto Sa pagsusulit B, ay direktang tatanggapin sa instituto ng doktorado ng Universidad ng Taluktok at makakatanggap ng $1,000,000 na scholarship. May pagkakataon din na makilahok sa mga proyektong pananaliksik na pandaigdigang antas. Paalamahan ang mga reporter sa labas. Papaghanda sila ng kanilang mga artikulo ng maaga. Sa sandaling lumabas ang kanyang resulta sa unang pwesto, ilulunsad natin ang pampublikong kampanya. Sisiguraduhin natin na malaman ng lahat sa mundo ng teknolohiya na ang aming pamilyang Reyes ay nagkaroon ng milagro sa disenyo ng chip. Relax lang, tatay. Nakipag-ugnayan na ako sa mga outlet ng media mula sa lahat ng sektor. Handa na ang lahat ng artikulo. Ngayon, hintayin na lang natin ang resulta. Ito ang aking mga magulang at tunay na kapatid na babae. Sa kanilang mga mata, si Ramon lang ang mahalaga. Ganyan talaga si Ramon. Nakabuo na siya ng isang lohika ng disenyo sa ganitong bilis. Emilio, nakikita mo ba yan? Isang henyo tulad ni Ramon lang ang karapat-dapat maging Reyes. Yamang kayong lahat ay may malaking tiwala kay Ramon. Hindi na ako makapaghintay na makita ang ekspresyon sa inyong mga mukha kapag nabigo siya sa inyo. Tapos na ang pagguhit. Wow! Ang galing! Iyan ang aming milagro. Si Ramon Reyes. Parang kidlat ang bilis. Ito mismo ang lohika ng disenyo ko at ang blueprint. Ang pagsusulit B ay mayroon napakahirap na problema sa disenyo at natapos mo lang iyon ng ganun-ganun lang? Ngayon, tunay na Reyes iyan. Alam mo ba ang iniisip ko?
Para sa mga pag-eendorso sa aming tutorial center, pwede na nating laktawan ang mga sikat na tao. Si Ramon na lang ang gawin natin. Magandang ideya. Oo nga pala. Narinig ko na ang Tech Titan, si Professor David, ay kumukuha ng mga estudyante ngayon. Bakit hindi subukan ni Ramon? Pagkatapos, kapag nakuha na niya ang titulo bilang protehido ni Professor David, magiging sikat na sikat siya sa mundo ng teknolohiya. Mabuti. Gagawin namin ang sinasabi mo. Oy, Emilio. Anong ginagawa mo diyan na nakatayo lang? Hindi ba dapat ikaw rin ay sumasagot sa pagsusulit, B? Ang tagal na. Dapat may naisip ka ng mas magandang lohika ng disenyo, di ba? Ang bunso mong kapatid ay sumusuporta sa iyo. Hinakaw mo ang lohika ng disenyo ko. Hindi ba iyon sapat? Ngayon gusto mo pa akong hiyain sa harap ng publiko? Talagang mapanira ka. Emilio, sigurado akong nakaisip ka na ng lohika ng disenyo na mas maganda kaysa sa akin. Sige, isulat mo. Hayaan mong makita ng lahat. Sa kalagayang ito, kung hindi ako makakapagdisenyo ng circuit diagram na mas maganda kaysa sa dati, ang kinabukasan ko sa teknolohiya ay magiging napakahirap. Ang lohika ng disenyo mo ay akin na ngayon. Sa ganitong maikling panahon, imposibleng makaisip ka ng mas magandang disenyo. Emilio Reyes, tapos ka na. Ano naman kung ikaw ang tunay na anak? Ako lang ang mahalaga sa kanila. Emilio, anong ginagawa mo dyan nakatayo lang, ha? Kung hindi mo kaya, bumaba ka na. Oo, tama. Bumaba ka na lang. Tigilan mo ang pag-aksaya ng oras ng lahat. Emilio, Ngayong araw, sisiguraduhin kong malubog ka ng tuluyan. anong gagawin ko? Ang lohika ng disenyo at blueprint ay matagal nang naisulat ni Ramon ng mas maaga. Kung susubukan kong magre-design ng bago na circuit diagram na sumusunod sa pangangailangan, kulang na ang oras. Imposibleng makadesign ako sa tamang oras. Alam kong wala ka nang maisip. Walang-wala ka talaga. Hindi na ako makapaghintay na makitang magmukha kang tanga sa harap ng buong bansa. Emilio, dapat kang magmadali. Good luck dyan. Sigurado akong kaya mo. Isang magnanakaw na puro plaiyo lang ang alam, ay may kapal ng mukhang kumuha ng pagsusulit B sa publiko. Sobra-sobra ang tingin niya sa sarili. Eksakto, nakakahiya talaga, nakakalaglag ng dignidad, kawawa naman. Ang pagpapatest sa isang lantarang plahiyador sa harap ng buong bansa. Kung kumalat ang balita, hindi ba ikakahiya ng ating paaralan? Paalisin niyo siya dito. Lumabas ka. Sige, sige. Nagpakahirap si Emilio para sa kompetisyong ito. Napakalaki ng inialay niya. Pakiusap, bigyan mo lang siya ng kaunting oras. Lumaki siya sa isang ampunan. Ang mga problema sa disenyo sa ganitong antas, malamang hindi pa niya nakikita kailanman. Anong klasing diskarte sa paglutas ng problema ang maaari niyang magawa? Ramon, masyado kang mabait. Naniniwala ka pa rin na may diskarte talaga siya sa paglutas ng problema? Sa tingin ko, ang unang pwesto sa kompetisyong ito ay siguradong mapupunta kay Ramon. Walang duda. Eksakto. Pagdating ng panahon, maghahanda tayo ng malaking handaan. Aanyayahan ko ang lahat ng nangungunang siyentipiko at mga malalaking tao na dumalo upang ihanda ang daan para sa iyong kinabukasan. Salamat, tatay. Salamat, nanay. Ramon, ikaw ang pinakamalaking ipinagmamalaki ng pamilya Reyes. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang lahat ng aking meron upang matupad ang iyong mga pangarap. Tungkol naman sa iba. Sila ay mga hakbang lang para sa iyo. Ang tatay mo at ako ay inilagay ang lahat ng aming pag-asa sa iyo sa buong buhay namin. Kahit na ang aming Ramon ay hindi manalo, ibibigay pa rin namin sa iyo ang lahat ng aming pagmamahal. Lahat ng iyon. Kalokohan. Ano bang sinasabi mo? Ang Ramon natin ang pinakamagaling. Paano siya hindi mananalo? Tatay, tara na. Hoy, gumagalaw na siya. Gumagalaw na siya. Huh? Nagsimula na siyang magsulat. Ang problemang ito, wala pang nakakalutas nito dati. Katatapos ko lang idisenyo ito sa aking isipan. Paano niya magagayang muli ang lohika ng aking disenyo? Isang paliwanag lang, pagsasabay ng isip. Anong ginagawa niya? Ginagawa-gawa lang niya yan, di ba? Teka, hindi. Si Emilio Reyes ay nagpapatupad ng analog computation at nag-optimize ng disenyo ng circuit. Pinapabuti nito ang kawastuhan ng computation. Plahiyador siya. Paano niya ma-optimize ang disenyo ng circuit? Akala niya siguro wala tayong alam. Kung MindSync 2. Ang chip. Yun na, ang chip nga yon. Paano ko nakalimutan yon? Sa press conference ng TechCore Group kanina, pinag-usapan nila ang MindSync chip ng kanilang kumpanya. Gusto kong bumili ng isa para pag-aralan, pero napakamahal.
At experimental pa ito. Gumagana lang ito sa loob ng 3 metro. Makakapagpadala lang ito ng mga iniisip ng real-time sa kausap. Nagkakaroon ng mind sync. Kaya saan niya inilagay ang chip sa akin? Sandali. Itong si Emilio Reyes, hindi ba't laging nanggagaya ng trabaho ni Ramon Reyes? Bakit ngayon siya nagsusulat ng mag-isa? Mali ba ang pagkakilala natin sa kanya? Kalimutan na yan. Kailangan kong ituon ang aking enerhiya sa pag-iisip kung may mas magandang diskarte sa paglutas ng problema. Ganito na pala siya kagaling? Wow, ang galing. Akala ko kasi, panggagaya lang kay Ramon ang alam niya. Sino ang mag-aakala na may sarili pala siyang diskarte sa paglutas ng problema? Sa murang edad pa lang, naisipan na niyang i-abstract ang mga electrical component at ang kanilang mga koneksyon sa isang mathematical model. Nakakuha ng equation ng circuit, tapos gumamit ng numerical methods para solusyonan ito. Nakakuha ng simulation results. Talagang kahanga-hanga yon. Ang gulo ng disenyong yon. Paano niya naisip yon? Oo nga. Kata ko na ang ganitong klasing problema noon. Hindi ko nga alam kung paano ito lulutasin. Paano niya nalutas yon? Ang hirap ng problemang yun. Paano niya nagawa sa maikling panahon na makaisip ng ibang lohika ng disenyo? Yung matandang lalaki, mukhang si Professor David yun mula sa kagawaran ng edukasyon. Kinikilala pa nga niya si Emilio Reyes. Ramon, akala mo ba na sa pagnanakaw ng aking lohika ng disenyo, wala na akong maisip? Buti na lang, nagbubunga ang pagsisikap. Sa ilalim ng iyong pressure, nakabuo ako ng bagong diskarte sa paglutas ng problema. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng hayaang magsulat ng magsulat. Emilio, hindi ba't sinabi mo na ikaw ang magdidisenyo nito? Ito ay, malinaw na aking lohika ng disenyo. Bakit mo ako ginagaya? Ano? Si Emilio Reyes, ginagaya pa rin ang trabaho ni Ramon Reyes? Huwag naman sanang isa na namang iskandalo ng plahiyo. Ramon, alam kong magigipit ka. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang basta manonood habang ako ang nagwawagi. Ramon, sinasabi mo bang ang lohika ng disenyong ito ay ninakaw ni Emilio? Oo, ang lohika ng disenyong ito ay malinaw na akin. Hindi ko maintindihan kung bakit si Emilio ay maglalapastangan para lang nakawin ang mga ideya ko. Ramon Reyes, sinasabi mong ang lohika ng disenyong ito ay sa iyo, ngunit hindi mo naman ito isinulat talaga. Si Emilio Reyes ang sumulat nito sa isang live broadcast. Lahat ay nakakita ng mangyari iyon. So ang sinasabi mo, ito ay aking lohika ng disenyo? Mayroon ka bang anumang ebidensya? Ako. Ay, naku naman. Ramon, mayroon ka bang anumang ebidensya na magpapatunay sa iyong akusasyon ng plahiyo? Huwag kang mag-alala, magsalita ka. Kung talagang ninakaw niya ang iyong lohika ng disenyo, sisiguraduhin naming makakamit mo ang katarungan. Tingnan ninyo. Narito si Professor David mula sa kagawaran ng edukasyon. Diyos ko. Sino ang mag-aakalang ang isang kompetisyon sa disenyo ng chip ay talagang magdadala sa kanya rito? Ramon, tingnan natin kung paano mo itatakas ang sarili mo sa sitwasyong ito. Clara, hindi mo ba nakita akong sumulat ng lohika ng disenyong ito noon? Sabihin mo sa kanila. Ako. Kung sinabi ni Ramon na siya ang sumulat, di siya nga ang sumulat. Siguro si Emilio ang kumopya kay Ramon. Oo, nakita ko ito. Ang diskarte sa paglutas ng problema para sa tanong na ito ay isinulat ni Ramon sa bahay. Sa palagay ko, si Emilio ay sumilip sa diskarte sa paglutas ng problema ni Ramon at kinopya lang ito para sa kompetisyon. Clara, aking mahal na Clara, tulad ng sa aking nakaraang buhay, bulag ka pa rin nagtitiwala kay Ramon. Lubusan mo siyang pinagkakatiwalaan. Kahit harapan ka ng ebidensya, ayaw mo pa rin makita na si Ramon ang plahiyador. Imposible. Sa isang malaking kompetisyon na puno ng live broadcast cameras, nangahas pa siyang mangopya. Grabe naman ito. Sa isang mahigpit na event, paulit-ulit ang pandaraya na nangyayari. Emilio Reyes, sinasabi niya ngayon na kinopya mo ang kanyang gawa. May masasabi ka ba? Professor David, sinungaling siya. Ang lohika ng disenyong ito, naisip ko ito rito mismo. Sa oras na ito, Ramon, sinasabi mong ang lohika ng disenyong ito ay isinulat mo ng mas maaga. Kapatid mo si Clara, syempre nagtutulungan kayong dalawa. Ikaw, Mga kababayan, hindi sapat ang kanilang testimonya lamang. Ramon, may iba ka pang ebidensya? Siyempre meron. Para sa lohika ng disenyong ito, unang hati lang ang kanyang naisulat. Ngunit ako, ang makakasulat ng ikalawang hati ng problemang ito. Iyan ang patunay. Emilio, kahit gaano karami ang mga baryasyon ng lohika ng disenyo ang maisip mo, lahat iyon ay akin. Sa tulong ng MindSync chip na ito, kapag ako'y nasa loob ng 3 metro mula sa iyo, bawat pag-iisip sa iyong isipan ay makikita ko.
Bakit siya umaatras? Alam na ba niya? Ramon, hindi ba sinabi mo na kaya mong tapusin ang natitira na lohika ng disenyo? Kaya responsibilidad mo na ito. Ha? Imposible. Ako ang naglagay ng MindSync chip sa kanya at ako lang ang nakakaalam niyan. Imposibleng malaman iyan ng tangang si Emilio Reyes. Ramon, hindi ba dapat kaya mong isulat agad ang natitirang lohika ng disenyo? Isulat mo na. Binigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Basta ikaw ay aminin dito, sa harap ng lahat, na ikaw ang plahiyador. Maaari kitang patawarin at kalimutan na ang nakaraan. Maaari ko pang payagan ang mga magulang natin na kilalanin ka. Ano ang masasabi mo? Talagang ikaw ang nagnakaw. Ikaw pa ang nagbintang. Ikaw ang plahiyador dito. Anong lakas ng loob mong hilingin na aminin ko iyon? Tungkol sa problemang ito, nakita mismo ng kapatid kong babae na ako ang nagsulat nito. Hindi ko lang ito tinapos kanina dahil ayokong magyabang ng sobra. Hindi ko lang inasahan ito, Emilio. Paano mo ninakaw ang lohika ng disenyo ko at sinubukan pang gamitin ang sarili kong disenyo para nakawin ang unang pwesto sa akin? Itong si Emilio Reyes. Bakit kinokopya niya lahat? Kay Ramon Reyes. Sobra na yan. Kung hindi mo kaya, umalis ka na lang. Umalis ka. Umalis ka sa exam hall. Umalis. 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 Ikaw, alam kong hindi mo kayang gumawa ng ganoong komplikadong lohika ng disenyo. Kaya pala kinopya mo talaga kay Ramon. Nakakahiya ito. Emilio Reyes, wala ka talagang hiya. Isang kahihiyan sa pamilya ang may katulad mo. Buti na lang hindi pa namin siya kinilala ng publiko. Kung hindi, lubos tayong mapapahiya. Umalis ka nga, nakaharang ka. Lumayas ka dito, tumabi ka. Layas. Lumayas ka. Hoy, sandali lang muna kayong lahat. Ramon, sabi mo kaya mong isulat agad ang natitirang lohika ng disenyo? Kung kaya mo, aminin ko na ako ang nangopya sa'yo. Si Emilio Reyes na ito, siya pala ang nangopya kay Ramon Reyes. Isulat mo to, bilisin mo, magiging top trending ito. Tama. Ituloy ang pag-roll. Emilio, ang tanga-tanga mo. Kahit anong gawin mo, ako pa rin ang magtatagumpay. Sa huli. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Ayaw mo lang tanggapin ang katotohanan. Nagdadahilan ka pa. Paano ko napalaki ang isang anak na tulad mo? Ang aming institusyon ay hindi tumatanggap ng mga estudyanteng nananalo sa pamamagitan ng plahiyo. Ang iskandalo ng plahiyo ngayong araw ay tiyak na makakaapekto sa iyong garantisadong pwesto sa pagpasok, Emilio Reyes. Kailangan mo pa ring patunayang hindi ka nangopya. Ano pang kailangang patunayan? Si Emilio Reyes na ito ay nangongopya kay Ramon Reyes. Mula pa sa paunang yugto, nakita nating lahat ang nangyari. Si Emilio Reyes ay isang plahiyador. Tama ba ako, mga kasama? Oo. Ang isang copyador na tulad niya, malamang hindi kayang umintindi ng pinakabasikong circuit diagram. Mas mabuti pang mag-drop out na lang siya, Drop out, drop out, drop out. tulad ng sa aking nakaraang buhay. Ang mga taong ito, na na-brainwash ng pagpapanggap ni Ramon at ng kanyang persona ng milagro, ay sumunod sa kanya na parang mga munting anghel. Bulag na sumusuporta kay Ramon. Ang isang kasinungalingang paulit-ulit ay nagiging katotohanan. Lahat sila ay nag-akusa sa akin ng plahiyo. Habang ang mga Reyes ang pumatay sa akin, ang mga taong ito ay may kinalaman din. Emilio, hanggang ngayon, ayaw mo pa ring aminin? Ang dapat umamin ng plahiyo ay ikaw. Sige, kaya ngayon, ibubuhos ko ang natitirang lohika ng disenyo. Para sa problemang ito, papaniwalain kitang talo ka ng patas. Basta't malapit lang ako sa iyo ng 3 metro, makukuha ko lahat ng iniisip mo. Tingnan ko kung ano pa ang natitirang lohika ng disenyo mo. Yamang gustong-gusto mong malaman ang lohika ng disenyo sa isip ko. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para subukan ito. Tingnan natin kung talagang gumamit ka ng MindSync chip. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Ano ba ang iniisip mo? Wala akong sinabi. Ramon, anong nangyari? Kung nalaman mo na, sabihin mo na lang. Sampalin mo ng direkta si Emilio. Wala. Ramon, hindi mo ba sinabi na masasabi mo agad sa amin ang natitirang lohika ng disenyo? Sabihin mo. Isinaalang-alang ko lang ang katotohanang magkapatid tayo at gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon para aminin ang pagkakamali mo. Ang tagal na, hindi mo pa rin masabi. Ang susunod na hakbang ng lohika ng disenyo. Sa tingin ko, hindi mo talaga alam. Emilio, binigyan na kita ng pagkakataon ng paulit-ulit. Kung ayaw mo sa mga ito, huwag mong sisihin ang kapatid mo kung ibubunyag ko ang totoong kulay mo sa publiko. Ang unang hakbang ng problemang ito ay ang mga resulta ng simulasyon ng equation ng circuit. Pagkatapos, ang pag-optimize ng disenyo ng circuit. Akala mo ba? Dahil hindi mo iniisip ang lohika ng disenyong ito,
Wala akong paraan. Basta't gamitin ko ang unang hati para pukawin ang alaala mo. Tiyak na sa iyong diwa, maiisip mo ang natitirang lohika. Sa unang bahagi pa lang para maalala mo, tiyak na ang natitira ay kusang maiisip mo. Pag-optimize ng disenyo ng circuit tapos hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Sunod naman, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. Sandali, ang talaang periodiko? Ano ba ang pumapasok sa isip mo? Anong talaang periodiko? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hoy, Ramon! Hindi ba dapat kaya mong sabihin agad ang natitirang lohika ng disenyo? Sabihin mo na. Imposible. Hindi mo maaaring nadiskubre ang MindSync chip. Hindi ako naniniwala. Hindi ka pwedeng mag-isip lang ng kung ano-ano. Unang batas ni Newton. Ang bawat bagay ay mananatili sa pare-parehong bilis sa isang tuwid na linya o sa isang estado ng pagpapahinga maliban kung ang isang panlabas na puwersa ang magpilit dito na baguhin ang estado ng kilos nito. Ikalawang batas ni Newton. Ang puwersa ay nagbibigay ng akselerasyon sa isang bagay. Ang laki ng akselerasyon ay proporsyonal sa nitong puwersa at baligtad na proporsyonal sa masa ng bagay. Ang direksyon ng akselerasyon ay kapareho ng direksyon ng netong puwersa. Ikatlong batas ni Newton. Paano ito posible? Paano niya naiisip ang mga bagay na walang kinalaman sa kompetisyon sa ganitong oras? Baka naman, nadiskubre niya ang MindSync chip? Hindi, imposible yun. Prinsipyo ni Archimedes. Ang isang bagay na nakalubog sa isang fluido ay nakakaranas ng pataas na puwersa ng paglutang. Ang laki nito ay katumbas ng bigat ng fluidong inalis ng bagay. Naisip na kaya niya? Imposible. Talagang, hindi niya maaaring nalaman. Ramon Reyes. Mahalaga ang oras ng lahat. Tungkol naman sa natitirang lohika ng disenyo, alam mo ba o hindi? Sige na, Ramon. Dapat mong itigil na ang paghawak sa anumang ilusyon tungkol kay Emilio. Ang isang tulad niya ay hindi lang talaga karapat-dapat. Aminin mo na lang na nangopya ka na. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo dito. Kahit ngayon, ayaw pa rin nilang maniwala sa akin. Ramon, hindi mo pa rin masabi ang natitirang lohika ng disenyo. Hindi mo ba aaminin na ikaw ang nangopya sa akin? Ang tagal mo nang hinahawakan ng hindi sayo, kaya akala mo ay sayo na talaga. Lahat ng mga taong ito, ninakaw mo ang aking mga gawa, ninakaw mo ang aking pamilya, ang aking pagkatao, at ngayon, ang aking mga tagumpay pa, ang gustong nakawin? Ako ang nagtiis sa ampunan sa lahat ng mga taong iyon, sumali sa napakaraming paligsahan, at nanalo ng napakaraming parangal. Anong kapal ng mukha mo para sabihing ako ang nangopya sayo? Hindi ako. Ikaw ang laging nangungopya sa akin. Sige, sabihin mo nga sa amin ngayon din, ano ang lohika ng disenyo para sa susunod na bahagi? Sige, patunayan mong sayo yan. Sige na, sabihin mo na. Ramon, sabihin mo na. Kanina pa siya lumalapit sa akin at kinakalikot ang kanyang salamin. Ayan na. Emilio, narinig ko na bumalik ka kamakailan sa ospital para magpatingin. Sabi ng doktor, ang iyong pagiging nearsighted ay lumalala na talaga. Ayos lang, sanay na ako. Nakikita ko naman ang maayos gamit ang salamin na suot ko. Hindi naman nakakaapekto sa pang-araw-araw ko. Emilio, si nanay, si tatay, at ako ay nag-aalala lang sa'yo. Oo nga pala. Tingnan mo, ito ay mula kina nanay at tatay. Pinagawa nila ito ng espesyal para sa'yo. Ilang taon mo na bang suot ang lumang salamin mo? Panahon na para magpalit. Kunin mo. Ituring mo itong regalo sa pagbabalik mo sa pamilya Reyes. Salamat nanay. Salamat Ramon. Emilio, ito, suotin mo, subukan mo. Bed. See? Oy. Ramon, maayos naman ang mata mo, di ba? Bakit ikaw rin ay may suot na salamin? Kasi nitong mga nakaraang araw, sobrang pag-aaral ang ginagawa ko. Pagod ang mata, alam mo? Kaya medyo malabo na ang paningin ko. Kaya nagpagawa rin ako. Ah, Ramon. Masyado kang nag-aaral ng mabuti. Kailangan mong magpahinga. Ang iyong kalusugan ang dapat na pangunahin. Oo nga pala, Emilio. Kumusta ang bagong salamin? Maayos ba? Oo, maayos naman. Mas malinaw pa kaysa dati. Basta gumagana. Malaking halaga ang ginastos ko para makuha ito. Akala mo ba talagang sina nanay at tatay ang magbibigay sa'yo ng regalo? Habang nandito ako, Lahat ng bagay sa bahay na ito ay akin. Kasama na ang iyong talento. Nakakatawa. Nabigla nga ako noon. Akala ko ba ay direktang pumasok lang ako sa bitag mo. Sa bawat araw at gabi sa ampunan, walang ibang pinangarap kundi ang araw na makakabalik ako sa aking sariling tahanan. Pero ngayon,
may dayuhang nagnakaw ng lugar ko. Ang mga taong dapat ay pamilya ko ang siyang umaalipusta sa akin. Ipinagtatanggol nila ang isang tao na walang dugong kapamilya sa amin, kahit ang regalong ito na ibinigay nila sa akin. Ay naging kasangkapan lang niya para Bakit mo mandaya. tinatanggal ang salamin mo? Ano ang ibig mong sabihin? Tinanggal ko lang. Anong kinanerbiyos mo? O kaya naman, may kakaiba sa mga salaming ito? Regalo ito mula kay nanay at tatay. Malaki ang halaga nito. Kung ganyan ang pag-uugali mo, masasaktan mo talaga ang damdamin nila. Isuot mo ulit, ngayon din. Napapagod ang mga mata ko. Kapag nakasuot nito, huwag mo akong alalahanin. Sa dami ng libreng oras mo, dali-daliin mo na ang pagpapaliwanag sa natitirang lohika ng disenyo sa halip. Tingnan mo kung paano siya nagugulumihanan. Alam kong tama ako. Sa aking nakaraang buhay ako'y pinatay nang walang dahilan. May Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataong mabunyag ang katotohanan. Ramon, gusto kong makita kung paano mo lalampasan ito. Mahal na mahal ka ni Ramon at patuloy mo siyang inaaway? Ganyan ba ang ugali ng isang kuya? Oo, Ramon. Ipaliwanag mo na lang ngayon ang lohika ng disenyo mo. Ihagis mo mismo sa mukha niya para tumahimik siya. Ramon, kita mo, naghihintay ang lahat. Dali-daliin mo nang ipaliwanag ang natitirang lohika ng disenyo mo at patunayan mo sa kanila na ako ang nangopya sa'yo. Ramon Reyes, ang lohika ng disenyo na ito, talaga bang sa'yo ito? Ha, yay, ha. Siyempre sa akin ito. Kung gayon, ipakita mo ang patunay. Oo, ipakita mo ang patunay. Oo, bilisan mo. Tama. Dahil hindi mo maipaliwanag ang natitirang lohika ng disenyo, hanapin mo na lang ang lohika ng disenyo na isinulat mo kanina. Oo, hanapin mo. Bakit nag-aatubili si Ramon? Nagkamali. Ba tayo kay Emilio noon? Ang tagal naman ni Ramon, hindi pa rin niya masabi. Baka nga totoo. Nagawa-gawa lang ang lahat. Nagkamali tayo kay Emilio. Teka, seryoso? Ito ba'y kaso ng nangungutya sa kapwa? Oh, Ramon. Alam kong may mabuti kang puso. Pero sa puntong ito, hindi ka na pwedeng magbigay pa ng palugit sa kanya. Ramon Reyes, hindi ba't ikaw ang nagsabing mapapatunayan mo ito? Binigyan ka namin ng oras at pagkakataon. Ngayon, ipakita mo na ang ebidensya. Sige na, bilisan mo. Iabot mo na lang. Oh, ituloy mo na. Ipakita mo sa amin ang meron ka. O kaya, hanapin mo na lang. Hoy, mga kasama, makinig kayo, lahat. Ako, si Emilio Reyes, ay inilalantad ito ngayon din. Kung si Ramon Reyes ay makakasulat ng natitirang lohika ng disenyo, dito mismo, sa harap ng lahat, ako ay magsusorry sa kanya at aaminin kong kinain ko ang gawa niya. At simula ngayon, pangako ko sa kanya na hindi na ako lalahok sa ibang kompetisyon. Batay sa itsura ni Ramon ngayon, mukhang hindi rin niya maisusulat ang natitirang lohika ng disenyo. Ay, wow. So lahat ng kumpiyansang ipinakita ni Ramon kanina, pakitang tao lang ba lahat yon? Nagkamali ba talaga tayo kay Emilio? Imposible. Napakatalino ni Ramon. Siguradong si Emilio ang kumopya sa kanya. Ramon, makinig ka sa akin. Itinulak ka na niya sa sulok at pinagtatakpan mo pa rin siya? Sige na, sabihin mo na at tapusin na natin ito. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo na. Bilisan mo. Bilisan mo. Ilabas mo na ang ebidensya. Hindi ako makakita. Nanay! Nanay! Umakyat ka dito! Hindi ako makakakita ng kahit ano. Nanay! Umakyat ka dito! Ngayon na! Talagang hindi ako makakakita ng kahit ano. Ramon, huwag mo akong takutin ng ganyan, anak. Ramon, huwag kang mag-alala. Tawagan ko ang ospital ngayon din. Atensyon, lahat. Si Ramon Reyes ay nagkaroon ng medical emergency. Ang kompetisyon ay ipinagpapaliban muna. Ipinagpapaliban. Propesor, dahil hindi na ipaliwanag ni Ramon ang susunod na hakbang sa lohika ng disenyo, hindi ba't iyon ang patunay na ang lohika ng disenyong ito na akin ay sarili kong gawa? Emilio, hindi mo ba nakikita ang kalagayan ni Ramon? At ang iniisip mo pa rin ay ang kompetisyon? Matapos ang lahat ng ginawa ni Ramon para sa'yo, wala ka bang konsensya? Emilio, ganun ba talaga kahalaga sa'yo ang kompetisyong ito? Wala ka nang pakialam sa pamilya mo. Wala akong kapatid na walang puso na tulad mo. Napaka-oportunista mo. Ay, ito ay isang pagkamulat. Kung gusto ni Ramon ang unang pwesto, ayos lang naman. Pero kapag ako ang gumawa, oportunista na ako. Kung ako ang nasa problema ngayon, ang pamilya Reyes kaya ay magbubukas ng champagne at magdiriwang agad? Ikaw, sige. Dahil hindi ka pa rin naniniwala sa akin, ang propesor ay maaaring magbigay sa akin ng bagong problema ngayon din. Kahit 10, kahit 100 kaya kong sagutin ang lahat sa harapan. Isulat ang lohika ng disenyo at patunayan ang sarili ko. Hindi ko kailanman kinopya mula kay Ramon. Tama na. Tama na, tapos na ito. Pero propesor, Sa loob ng 1 linggo, ang kompetisyon ay magpapatuloy. Saka natin makikita kung sino ang tunay na plahiyador. Dalhin na si Ramon sa ospital. Huwag nang patagalin ang kanyang paggamot. Tama. Emilio, papalampasin kita ngayon.
Maaari kang magpanggap na bulag ngayon, pero sa loob ng isang linggo, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Professor David, pwede ba akong pumasok? Pasok. Professor David, ang pinuno ng kagawaran ng edukasyon, kilala sa pagiging patas at makatarungan. Ngayong pagkakataon, maaari ko bang baguhin ang kapalaran ng aking nakaraang buhay? Marahil siya ang susi kung magtatagumpay ako o mabibigo. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Kumusta, Professor David? Narinig ko bumubuo ka ng sarili mong pangkat ng pananaliksik para sa pandaigdigang kompetisyon ng kontinente. Nais kong magpatala. Sa pagkakaalam ko, ikaw ay pinaghihinalaang nangopya. Ang ating lalawigan ay bubuo ng pangkat ng pananaliksik na ito na may potensyal na makipagkumpetensya sa internasyonal na antas. Bukod sa pambihirang kakayahan, ang pinakamahalaga ay integridad. Kung ako'y magsasapalaran at isama ka, isang estudyanteng pinaghihinalaang mandaya, sa pangkat, ang lahat ng datos ng pananaliksik at mga papel na aming ilalathala ay madudungisan dahil sa iyo. Pinaghihinala ang plahiyo. Huwag kang mag-alala, Professor David. Kung papayagan mo akong sumali, garantisadong panalo iyon. Kung hindi, sa loob ng isang linggo, kahit na lumapit ka sa akin ng may pinakamagandang alok, baka tumanggi na lang ako. Ganon ka ba katiyak na matatalo mo si Ramon Reyes? Hindi sa sigurado akong mananalo ako. Kailanman hindi ako natalo ni Ramon. Kahit minsan, hindi ako nangopyas sa kanya. Pangako ko po iyan, Profesor. Payagan mo lang akong sumali. Gigibain ko bawat isa sa mga kalaban. Ang ating pangkat ay kukuha ng unang pwesto sa distrito ng Tanawin para sa pandaigdigang kompetisyon ng kontinente. Tutulungan kang makapasok ng diretso sa finals ng pandaigdigang kompetisyon ng kontinente. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero ito ang kondisyon. Sa loob ng isang linggo, kailangan mong linisin ang iyong pangalan at manalo ng unang pwesto sa kompetisyon. Walang problema, Profesor. Hintayin mo lang. Walang problema, Profesor. Makikita mo. Profesor, mauna na kayo. Aalis na ako. Tamang-tama ang dating mo. Pumunta ka at maghanda ng admission letter para sa akin ngayon din. At sabihin mo sa ibang miyembro ng ating team na salubungin ang ating bagong protehido. Professor David, plano mong tanggapin si Ramon Reyes, tama ba? Emilio Reyes. Pero hindi ba't siya ay pinaghihinalaang nangopya? Paano ka makakapanatag na isali siya sa ating team? Bagamat wala akong anumang konkretong ebidensya, ang kutob ko ay nagsasabi sa akin na hindi siya isang plahiyador. Higit pa rito, may pakiramdam ako na malamang siya ay isang milagro. Sa kanyang pagdating dito, parang mayroon tayong pangkapit na angkla. Tiyak na makakapasok tayo sa finals. Emilio Reyes, bilisan mo. Emilio Reyes, narinig ko na sa kompetisyong ito. Ikinopya mo ang loika ng disenyo at blueprint ni Ramon Reyes, at ikaw ay inilantad niya sa mismong lugar. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Mula sa paunang yugto hanggang sa panrehiyong yugto, paulit-ulit mong kinopya ang mga nagawa ni Ramon Reyes. Ngayon, nakikipagkumpetensya ka pa sa kanya. Para sa unang pwesto, maaari ko bang itanong kung nararamdaman mo ang kahihiyan? Paulit-ulit ninyong inakusahan ako ng plahiyo. Mayroon ba kayong anumang ebidensya? Kung wala, kumakalat kayo ng chismis at paninirang puri, at kayo ang mananagot sa legal na kahihinatnan. Higit pa rito, bilang mga mamamahayag, ang pangunahing prinsipyo ng pag-uulat ng balita ay katotohanan. Ang pagiging ganoon kakampi ay nagpapaduda sa akin ng husto sa inyong profesionalismo. Ngunit si Ramon Reyes at lahat ng mga estudyanteng naririto ay inakusahan ka ng plahiyo. Hindi mo pa rin ito aaminin. Uulitin ko. Una, hindi ako nangopya. Pangalawa, sa lugar ng kompetisyon, si Ramon Reyes ang hindi nakakumpleto sa huling bahagi ng lohika ng disenyo na hindi nagpapatunay na ako ay nangopya. Sa kabaligtaran, si Ramon Reyes ang hindi nakakumpleto ng disenyo. At pagkatapos ay desperadong nanira sa akin na lubhang sumira sa aking reputasyon. Kung gusto ninyong lahat na maging katulad niya at patuloy na manira sa akin, maaasahan ninyong makatanggap ng sulat mula sa aking abogado. Mula sa prelims hanggang sa regionals, paulit-ulit kang nahuhuling nangungopya sa gawa ni Ramon Reyes. At ngayon, may kapal ka pa ng mukha para hamunin siya para sa unang pwesto. Wala ka bang kahihiyan kahit punting? Emilio Reyes. Emilio Reyes. Ano naman kung napakatalino mo? Ang persona kong ito bilang isang milagro ay matatag na sa isip ng lahat. Sobrang tibay na. Kahit hindi ko ito madesenyo, maniniwala pa rin sa akin ng lahat. Dahil napakaraming debate, hintayin na lang nating lahat kung ano ang mangyayari sa kompetisyon sa susunod na linggo. Makalipas ang isang linggo, babalik ako sa entablado at tatapusin ang aking disenyo. Kung ako ay mabigo, aminin ko, sa harap ng lahat, na kinopya ko si Ramon Reyes. Sa parehong pagkakataon, dito mismo, sa harap ng lahat, hinahamon ko si Ramon Reyes. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya ang nakaisip ng lohika ng disenyong iyon, di ba?
Hindi na ako makapaghintay na makita, makalipas ang 1 linggo, kung paano niya ituturo na kinopya ko siya. Ibinabato ko ang hamon kay Ramon Reyes. Profesor, may nangyari, Profesor. Hindi mo ba nakikita na nasa gitna ako ng eksperimento? Ano ba ang kaguluhang ito? Profesor, malaking bagay ito. Tingnan mo lang ang listahan ng mga trending topic ngayon. Ang mga nangungunang pwesto sa listahan, puro si Emilio Reyes lang ang laman. Talaga? Hindi pa naman muling nagsisimula ang kompetisyon? Naayos na ba ni Emilio Reyes ang kanyang pangalan? Ay nako, Alam ko na, talagang ganoon siya kagaling, tulad ng pinaniniwalaan ko. hindi iyon. Pinupulaan ng buong internet si Emilio Reyes ngayon. Ano? Tinatawag siyang plahiador, sinasabing akusado siya ng plahyo, pero walang hiya-hiyang naghahamon. Ang kapal talaga ng mukha. Si Emilio ang tinatawag nilang walang hiya, tingnan mo ang mga sinasabi nila. Nakagawa raw ng plahyo si Emilio Reyes sa kompetisyon ng disenyo ng chip. May nagsasabi pang wala siyang kahihiyan. Sinasabihan siyang magpatiwakal. Hoy, tama na. Hindi pa nga siya sumasali sa ating pangkat ng pananaliksik, nakagawa na agad siya ng malaking eskandalo. Ano? Paano kung sumali nga siya sa ating pangkat, siguradong sisirain niya ang ating reputasyon sa totoo lang. Profesor, huwag ka lang diyan nakaupo at nanonood, magsalita ka naman. Kaya ngayon, kailangan pa ba nating ipadala kay Emilio ng acceptance letter? Tingnan mo, sa pagtatanong ng media, matatag ang paninindigan ni Emilio Reyes at naghagis pa siya ng hamon ng harapan. Oo, nagalit siya sa buong bansa, pero may pagkakataon din siyang linisin ang kanyang pangalan. Online, lahat ay may opinyon. Pero sino ang may solidong ebidensya? Ngayon tingnan mo ang account ni Emilio Reyes. Ang bilang ng kanyang mga tagasunod ay sumisikat ng husto. Ngayon lahat ay sabik na makita ang mangyayari sa loob ng 1 linggo. Eksakto. Kailangan mong magdesisyon, Profesor. Ang Emilio Reyes na ito ay hindi ordinaryong tao. Isa siyang tunay na talento. Isang talento. Tingnan mo, sinasakyan niya ang alon ng eskandalo para panoorin siya ng buong bansa. Sa loob ng 1 linggo, kung magagawa niyang bumawi, sa panahong iyon, lahat ng chismis tungkol sa kanya ay mawawalan ng saysay. Sa halip, ang kanyang reputasyon ay mag-e-eko sa buong mundo ng teknolohiya. Profesor, paano kung hindi niya ito magawa? Naniniwala ako na kaya niya. Sa 1 linggo na ang kompetisyon. Ano ang gagawin ko? Mukhang nalaman ni Emilio na may sira ang salamin. Paano na ako mananalo ngayon? Nandito si Ramon Reyes. Ramon Reyes, Itinanggi ni Emilio Reyes ang plahyo ng harapan. Mayroon ba kayong solidong ebidensya para patunayang kinopya ka ni Emilio? Anong solidong ebidensya? Wala akong ganyan. Hindi ko na nga maaagaw ang mga ideya ni Emilio. hinamon ka ni Emilio Reyes. Sa loob ng 1 linggo, paano ka tutugon? Maaari mo bang ibahagi ang iyong plano sa paghahanda? Ramon Reyes, noong eksaminasyon, hindi mo na isulat ang ikalawang hati ng lohika ng disenyo. Ayon sa sinabi ni Emilio Reyes, ikaw ba ang gumawa ng plahyo? Mangyaring diretsong sagutin. Mangyaring diretsong sagutin ang aming tanong. Hindi ako. Hoy, anong akala mo ang ginagawa mo? Bawasan mo ang boses mo sa loob ng ospital. Lumabas ka, ngayon din. Huwag ninyong istorbohin ang mga pasyente. Clara, tulungan mo ang doktor. Palabasin ninyo ang mga reporter na ito, ngayon din. Ay, naku naman. Tigilan ang pagpifilm at lumabas na kayo. Labas! Lahat kayo! Lumabas! Mga miyembro ng press, kailangan ng anak ko ng katahimikan. Pakiusap, lumabas lang muna kayo sandali. Pasensya na kayo. Galaw, tara na. Lumabas na kayo, bilisan ninyo. Siguro sobrang takot ka na anak. Nandito na ang nanay at tatay. Ayos lang, huwag kang matakot. Nanay, tatay. Clara, nandito ka na. Huwag kang mag-alala. Nandito na ang pamilya mo. Talagang hindi ka panipaniwala ang mga reporter na ito. Bigla na lang silang pumasok ng walang pakundangan, sumugod sa ospital para mag-interview. Heto Ramon, nandito na ang doktor. Hayaan mong suriin ka ng mabuti ng doktor, okay? Ayon sa mga resulta ng pagsusuri, malusog ang ocular fundus ng pasyente, normal ang retina. Walang problema sa kanyang mga mata. Bakit naman bigla siyang nabulag? Maaaring dulot ito ng matinding nerbiyos o tensyon na nakasira sa mga mata, o kaya naman ay may vascular lesion sa fundus na nagdulot ng kakulangan sa supply ng dugo sa retina, kaya pansamantalang nawala ang paningin. Kailangan pa nating gumawa ng mas detalyadong pagsusuri mamaya.
Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay magpahinga ng maayos ang pasyente. Iwasan ang pagkapagod ng mata at utak. Sige, salamat, Doktor. Kasalanan lahat iyon ng suwail na anak na si Emilio. Siya ang nagpawalang saysay kay Ramon sa kompetisyon. Eksakto. Kung okay naman ang pisikal na kalagayan ni Ramon, dapat niyang isulat ang natitirang bahagi ng lohika ng disenyo. Tingnan natin kung ano ang masasabi ni Emilio Reyes pagkatapos. Tama. Ramon, kung kaya mo, isulat mo ang natitira sa lohika ng disenyo. Papakalat ko ito online sa pamamagitan ng kapatid mo at mapipigil na natin ang mga reporter na iyon. Oo, Ramon. Sabihin mo lang sa amin ang susunod. Sige na, sabihin mo. Nadidistract si Emilio sa mga bagay na walang kinalaman sa kompetisyon. Paano ko nga ba malalaman kung paano ipapaliwanag ang ikalawang hati ng lohika ng disenyo ng problemang iyon? Anong problema, Ramon? Hindi ka pa rin ba nag-aalala tungkol sa nararamdaman ni Emilio? Ano? Oh, Ramon, alam namin na ikaw ay mabuting bata, pero ang buong sitwasyong ito ay nasa kritikal na punto na. Kung ilalabas mo lang ang natitirang lohika ng disenyo sa publiko at tumugon, malulutas ang lahat ng ito. Tama ka, Ramon. Ang kailangan mo lang gawin ay ilahad ang mga natitirang hakbang at tatawagan ko agad ang isang reporter na kakilala ko para mailathala ito. Hindi ba ninyo nakikita kung gaano maputla si Ramon? Hindi ba ninyo siya pwedeng pahingahin ng maayos? Hindi ba ninyo narinig ang doktor na nagsabi na kailangan niyang magpahinga ang isip? Tama. Naging sobrang mapilit ako. Ayos ka lang ba, Ramon? Siguro dahil noong naghahanda ako para sa mga kompetisyon, ako ay madalas magpuyat sa pag-aaral, kaya siguro masama ang kalusugan ko ngayon. Hindi ko ring inasahan na may aksidenteng mangyayari sa kompetisyon. Tatay, nanay, nabigo ko kayo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Anak, ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Ang gusto lang namin ni tatay ay lumaki kang malusog. Kasalanan lahat ito ni Emilio. Kung hindi siya nang agaw kay Ramon sa bawat pagkakataon sa kompetisyon, hindi sana ito nangyari. Si Ramon ang laging ipinagmamalaki ng pamilya natin. Napakaraming unang gantimpala ang kanyang napanalunan. At saka, ang disenyo ng chip ang laging pangarap niya. Paano kung, sa hinaharap, hindi na siya makapagtrabaho sa larangang ito? Isipin mo na lang kung gaano siya masasaktan. Tatay, nanay, Clara, kahit na, hindi na ako muling makapagdisenyo ng chip. Basta't nandito kayong lahat sa tabi ko, masaya na ako. Kasalanan lahat ito ng suwail na anak na si Emilio. Nasaan na ba siya? Papuntahin mo siya rito ngayon din para humingi ng tawad kay Ramon. Emilio, sayang at hindi mo ito nakikita. Ano na ang silbi ng lahat ng talento mo ngayon? Si nanay at tatay ay laging nasa tabi ko. Ay! Tatay, nanay, pakiusap, huwag na ninyong sisihin si Emilio dahil hindi na ako makapag-isip ng maayos. Para sa kompetisyon sa susunod na linggo, hayaan mo si Emilio ang magpatupad ng pangarap ko. Hindi. Ramon, Sa lahat ng mga taong ito, para sa disenyo ng chip, napakalaki ng puhunan mong oras at pagod. Baka hindi alam ng iba, pero nakita ko ang bawat isa. Tama. Ramon, pambihira talaga ang iyong talento at iilan lang ang makakapantay. At napakasipag mo. Sa mga kabataan ng pamilya Reyes, ikaw ang pinakamagaling. Huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko hahayaan si Emilio na sirain ka ng ganito. Pero, naku anak, hindi pa stable ang kalagayan ni Ramon ngayon. Tungkol naman sa kompetisyon sa loob ng 7 araw, paano siya makakasali? Kahit napilitin niyang sumali. Paano kung may mangyari ulit tulad kanina? Paano niya matatapos ang kompetisyon? Ramon, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Ang unang pwesto ay para sa iyo, at sa iyo lang. Hahanapin ko ngayon din ang munting anghel na iyon, at ipapasori sa iyo. Ibabalik ko ang lahat ng nararapat sa iyo. Okay lang, Clara, ayos lang ako. Kung ganyan ka pupunta, lalo mo lang siya guguluhin. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano ito haharapin. Emilio Reyes, binibigyan kita ng 20 minuto para pumunta ka rito sa ospital. Oh, siya. May galit. Anong karapatan mo para utusan ako ngayon? Akala mo ba kapatid mo pa rin ako? At pwede mo akong pagbantaan? Doon pa lang sa venue ng kompetisyon, inihayag ko na napuputulin ko na ang lahat ng ugnayan ko sa pamilya Reyes. Napunta sa ospital si Ramon dahil sa iyo at binugbog ng mga reporter. Wala ka bang kahit isang salitang paghingi ng tawad? Ako ang nasaktan sa kanya? Noong nasa kompetisyon, nang desperadong ginagawa niya ako ng iskandalo,
Hindi kita nakita na tumindig para magsalita at ipagtanggol ako. Emilio Reyes, kung hindi ka pupunta sa ospital ngayon, gagamitin ko ang lahat ng impluensya ko sa tanawin para wala kang mapagtaguan. Nakakahiya naman. Ang sarili kong tunay na kapatid na babae, kumampi sa isang dayuhan para pilitin ang sarili niyang kapatid. Kahit na ang katotohanan ay nasa harapan na niya, pinaglalaban pa rin niya ng buong lakas para protektahan si Ramon. Pupunta ako doon, ngayon. Titingnan ko kung anong panibagong plano ang binabalak mo ngayon. Ramon, magpahinga ka na lang muna. Ang kapatid mo ay pinapunta na si Emilio dito para humingi ng tawad sa iyo. Siya ang may gawa nito sa iyo. Kailangan niyang humingi ng tawad sa iyo ng harapan. Siya ang dapat humingi ng tawad. Emilio Reyes, humihingi ka ng tawad kay Ramon ngayon din. Humihingi ng tawad? Ako? Sa kanya? Emilio, wag mo na akong intindihin. Sabi ng doktor, maaring matinding nerbiyos ang nagdudulot ng pressure sa mga mata ko, kaya ako nabulag. Nako, Ngayon, tuwing mag-iisip ako, ang paningin ko ay malabo na. Hindi naman ito malala. Magiging maayos din ako. ganun ba? Ano na ang gagawin mo? Hindi ba't sabi mo gusto mong sumali sa kompetisyon at manalo ng unang pwesto? Kung hindi ka makapag-isip ngayon, edi sa hinaharap, wala ka ng pag-asa. Ikaw, Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Henyo ang anak naming si Ramon. Ang lakas ng loob mong sabihing wala na siyang pag-asa. Lumapit ka rito at humingi ka ng tawad kay Ramon ngayon din. Emilio, makinig ka sa akin. Nagkasakit si Ramon dahil sa iyo. Hindi ka lang nagpakita ng pagsisisi. Nandito ka pat ng gugulo at nangaasar sa kanya. Hindi kita anak. Umalis ka sa harap ko. Nanay, tatay, huwag kayong magalit. Alam ninyo naman ang ugali ni Emilio. Ganoon talaga siya. Kung ayaw niyang humingi ng tawad, edi huwag. Nagpapanggap na biktima? Eksperto ka na sa pagiging mapagkunwari. Akala ko sasamantalahin mo ang pagkakataon para umatras sa kompetisyon sa susunod na linggo. Para ganoon, masasabi mo na lang na hindi mo masolusyonan ang mga problema. Naririnig mo ba ang sinasabi niya? At ikaw, ipagtatanggol mo pa siya? Emilio, magkapatid tayong Reyes. Kung ikaw ang mananalo o ako ang mananalo, pareho lang yun. Huwag mo akong hawakan. Nababaliw na ba kayong lahat? Siya ang hindi makasulat ng lohika ng disenyo. Siya ang nagpanggap na ako ang nangopya. At ngayon, sa pagpapanggap niyang inosente, siya pa ang magiging biktima? Emilio Reyes, ang kapal naman ng mukha mo. Dahil sa'yo, napunta sa ospital si Ramon. At hanggang ngayon, ipinagtatanggol ka pa rin niya. Wala ka bang hiya? Konsensya? Ikaw, may lakas ng loob kang pag-usapan ng konsensya? Noong ako ang pinagbintangan ng plahiyo at walang tumulong sa akin, may nag-alala ba sa nararamdaman ko? Humingi ng tawad sa kanya? Hindi siya karapat-dapat. Emilio Reyes, Anong lakas ng loob mong manuntok sa akin? Sinuntok mo ako? yan talaga ang nararapat sa'yo. Isang taong walang puso, kasuklam-suklam, at walang hiya na gaya mo. Clara, pakiusap. Huwag kang magalit kay Emilio dahil sa akin. Ramon? Hindi ko talaga matanggap na ganito kanya inaapi. Emilio, sa kalagayan ko ngayon, baka hindi na ako makasali sa paparating na kompetisyon sa disenyo ng chip. Hindi ko nga ikinagagalit na kinopya mo ang trabaho ko. Pero ngayon, kung magsusorry ka kay Clara, lahat ng nangyari noon, kalimutan na natin. Okay? Sige. Magsusorry ako. Mula ngayon, hindi ko nahahayaan si Ramon na mangopya ng lohika ng disenyo ko at hindi ko hahayaan siyang manalo ng mga parangal sa pamamagitan ng plahyo. Pasensya na kung nabigo kita. Masaya ka na? Ikaw, Akala mo ba bibigyan kita ng pagkakataon na suntukin mo ako ulit? Clara, sandali. Emilio Reyes, tama na yan. Alam mo ba kung gaano kagaling si Ramon? Sa ilalim ng aming gabay, mula pa noong bata siya, sa panahong ito, nagsakripisyo kami ng napakaraming oras at lakas. Ipinag-aral namin siya ng mga kursong pinangungunahan ng mga pangunahing maestro at propesor. Ganoon namin pinalaki ang isang milagro. Ngayon, tumingin ka sa sarili mo. Lumaki ka sa isang ampunan. Walang wastong guro, walang disenteng kapaligiran. Paano mo malalaman ang kahit ano tungkol sa disenyo ng chip? Paulit-ulit mong sinasabi na lahat ng kanyang tagumpay ay gawa niya mismo. E di patunayan niya, pumili siya ng kahit anong dating problema mula sa kompetisyon sa disenyo ng chip at lutasin niya ito ngayon din. Magsusorry ako sa kanya
at aaminin kong ako ang plahiyador. Siya na nga. Payag ako. Ramon, pumili na lang tayo ng problema ngayon din at lutasin dito para itong lalaking ito ay tumigil na sa pangasar. Ang kompetisyon ngayong taon ay may pinakamahirap na mga problema sa loob ng isang dekada. Sa mga nakaraang taon, si Ramon ay madali lang itong nalutas. Paano ko ito lulutasin? Inisahan ako ni Emilio. Anong gagawin ko? Ug! Ramon, anong nangyayari? Emilio, alam na alam mo na si Ramon ay hindi dapat mapagod ng sobra ngayon. Nagkakasakit siya at sinadya mong inis siya. Ang pathetic ng drama mo. Kayo naman, agad-agad sa tabi niya, sunod-sunod. Noong nakaraang buhay ko, may pag-asa pa ako sa'yo. Malamang nawawala sa sarili ako noon. Hinampas mo pa ako dahil sa kanya. Ito bang sinasabing tunay na ama, ina, at kapatid? Wala akong kailangan sa inyo. Hindi kayo naniniwala sa akin. Lagi nyo lang gustong patunayan kung sino ang tunay na plahiyador. Hiningi ko lang naman sa kanya na lutasin ang isang problema bilang patunay. Natatakot siyang mahayag, kaya nagkukunwari siya para makaiwas. Walang utang na loob na munting anghel. Dapat alam ko na hindi kita dapat ibinalik sa pamilya Reyes. Doon ka na lang sana nabulok. Hindi mo lang sana ako ibinalik sa pamilya Reyes. Hindi mo na lang sana ako ipinanganak. Ikaw, Ano? May mali ba akong sinabi? Sa paningin mo, si Ramon lang ang mahalaga. Kailan ba nagkaroon ng puwang para sa tunay mong anak? dahil patuloy kang nang aapi kay Ramon kaya ako. Sa madaling salita, sa paningin mo, si Ramon lang ang may puwang. Siya ang tunay mong anak. Kayo ang tunay na pamilya. Nanay, nag-aalala ka ng ganyan dahil sa isang lalaki na walang moral, isang tunay na salot? Hindi siya karapat-dapat. Oy, Clara. Ikaw, hindi mo talaga dapat. Huwag kang magalit kay Emilio. Nanay, kayo rin, huwag ninyong sisihin si Emilio. Emilio? Sa totoo lang, kung sino man ang mauna, hindi iyon mahalaga. Para naman ito sa karangalan ng pamilya natin. Okay lang talaga ako. Emilio, B, pwede akong umatras sa darating na kompetisyon sa disenyo. Sa katunayan, pwede kitang tulungan sa paghahanda. Sa ganoon, mas tataas ang tsansa mong manalo. Basta't magkasama tayong nagsasanay. Makakahanap ako ng paraan para ikabit sa iyo ang chip, Emilio Reyes. Hindi ka na makakabangon pa. Ang mga Reyes ay hindi ka na kailanman tatanggapin pabalik. Kahit ngayon, naglalaro ka pa rin sa akin? Panaginip mo lang yan. Emilio Reyes, napunta sa ospital si Ramon dahil sa iyo at gusto pa rin niyang tulungan ka. Pero ikaw? Hindi ka lang walang pagsisisi. Ang sama pa ng ugali mo. Tao ka ba talaga? Tigilan mo yan. Alam ko ang balak mo. Sa kanyang mahinang kakayahan, tutulong sa akin? Sigurado ako, gusto lang niyang nakawin ang lohika ng disenyo ko. Emilio, gusto ko talagang tulungan ka. Pwede mo akong tulungan, pero una, kailangan mong patunayan ang kaya mong gawin na talagang makakatulong ka. Kung hindi, kung ang maging katulong ko ay isang tangang hindi man lang alam ang mga batayan ng disenyo ng chip sa paghahanda ko. Kung malaman iyon ng iba, tatawanan nila ako ng husto. Ikaw, tanga na ba ako ngayon? At hindi ako marunong ng disenyo ng chip? Oy, ano? Pero ikaw ay, dapat bang walang utak? Paano mo ba talaga ako matutulungan? O sinasabi mo ba sa akin? Na gumaling ka na ngayon? Gumagana na ulit ang utak mo? Ramon, kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba ngayon? Magaling. Ramon, pwede ka nang sumali sa kompetisyon. Basta't okay ang pakiramdam mo, ang pagkuha ng unang pwesto ay madali na lang. Ibig kong sabihin, dapat ay okay ako? Buisit, kasalanan nito lahat ni Emilio. Ngayon, wala na akong dahilan para umiwas sa kompetisyon. Sige. Dahil pisikal na okay ka naman, edi gumawa ka ng lohika ng disenyo. Oh, tama. Ngayon din? Sakto, meron akong isang set ng mga problema sa disenyo ng chip. Sabi mo gusto mo akong tulungan maghanda, di ba? Ito lang na isang problema. Naipit ako dito. Ipakita mo sa kanya ang kaya mo. Gago. Emilio Reyes. Wala ka namang lohika ng disenyo. Paano ako magkakaroon noon? Anong problema? Bakit hindi ka nagsusulat? O baka naman wala kang panulat? Pero okay lang iyon. Pwede mo namang sabihin ng malakas. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang tinatawag na disenyo ng chip na milagro na pinag-uusapan ng lahat. Hindi ka naman matutuliro ng isang lumang problema sa kompetisyon, di ba? Anong gagawin ko? Hindi ko naman ibubunyag ang sikreto ko, di ba? Ay naku, malalantad na ba ako? Kung magkamali ako sa harap ng mga Reyes, paano na ako mananatili dito pagkatapos noon? Emilio, tapos ka na ba? Ang paglutas ng problema ay nangangailangan ng oras. Alam mo,
Paulit-ulit mo siyang inaapi, Ramon. Sinusubukan mo lang siyang magkasakit ulit, di ba? Kakakagaling lang niya. Tapos ikaw, dumating ka para lalong magpagalit. Ano ba ang problema mo? Siya ang nag-alok na tulungan ako mag-aral para sa eksamen. Ngayon, ako pa ang nambubuli sa kanya? At ikaw, nagdadahilan ka pa para sa kanya? Ilang dahilan pa ang kailangan mo? Tama na. Oo anak, sa ngayon, ang pinakamahalaga ay magpahinga ka muna. Huwag mong pilitin ang sarili mo at masaktan ang kalusugan mo. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Emilio Reyes, binabalaan kita. Kung magkasakit ulit si Ramon dahil sa'yo, ako ang kailangan mong sagutin. Buti na lang at tinakpan ako ni Clara. Muntik na yon. Hoy, Clara, huwag kang masyadong magalit. Tingnan mo, gustong-gusto lang talaga ni Emilio na manalo ng unang pwesto, makuha ang garantisadong pwesto sa pagpasok at matanggap ang pag-aproba ng pamilya. Naiintindihan ko yon. Ramon Reyes, alam mo, dapat talagang mag-artista ka. Baka sakali makauwi ka pa ng Oscar. Emilio Reyes, pantayan mo ang iyong pananalita. Talagang napakalabis naman yan. Emilio Reyes, paano ako naging kamag-anak ng tulad mo? Akala mo ba ang pangungopya para maging una ay makakakuha sa iyo ng garantisadong pwesto sa pagpasok? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang garantisadong pwesto sa pagpasok ay para lamang sa tulad ni Ramon, sa taong may talino at mabuting ugali na karapat-dapat talaga rito. Ikaw, hindi. Hindi ako makapaniwala na ganyan ka pa ring matigas ang ulo. Kaya, wag mo akong sisihin kung gagamitin ko ang bawat koneksyon ng pamilya Reyes para ipaalam sa mundo ng teknolohiya at ilantad ang iyong plahiyo sa publiko. Tingnan natin kung sino pa ang mag-eempleyo sa isang tulad mo na may napakasamang ugali. Ito ang aking tunay na ama. Dahil lang sa isang ampon na anak, handa siyang sirain ang kinabukasan ng sarili niyang tunay na anak. Milagro ka pala sa disenyo ng chip? Ano naman? Hanggat nandito ako, hinding-hindi ka paniniwalaan ng mga Reyes. Makinig ka, Emilio Reyes. Kung hindi ka magsusorry kay Ramon ngayon, kalimutan mo nang makapasok muli sa bahay ng mga Reyes. Anong lakas ng loob mong sampalin ako? Binalik ko lang ang sampal na ibinigay mo sa akin. Ikaw. Si Clara yan. Paano mo siya nasaktan? Akala mo ba gusto kong makialam sa iyong mahal na bahay ng mga Reyes? Ngayon mo lang naalala na tunay ko siyang kapatid na babae? Mula pa sa unang araw na pumasok ako sa bahay na ito, naging pamilya ba niyo ako? May nagawa ba kayong kahit isang araw na mabait o magalang sa akin? O inaasahan niyo bang ako'y mag-iingat sa bawat hakbang? At magmamakaawa sa konting pagmamahal niyo? Ikaw. Ikaw ano? Sabihin mo. Sa mga mata niyo, si Ramon lang ang mahalaga, ang inyong ampon na walang dugong kadugo. Saan may puwang para sa akin ang inyong tunay na anak? Ayos ang sampal! Ayos ang sinabi! Emilio Reyes, hinuhukay mo talaga ang sarili mong libingan. Kahit magkadugo kayo, nasira na ang ugnayan nyo nang walang pag-asa. Ha ha ha! Suwail na anak, ano ba ang nagawa sa iyo ng pamilya Reyes para magkaroon ka ng ganitong galit? Anong lakas ng loob mong saktan si Clara? Emilio, tingnan mo ang sarili mo ngayon. May respeto ka pa ba kay nanay at tatay? Pinanganak ninyo ako, pero hindi ninyo ako pinalaki. Pinalaki ninyo ako, pero hindi ninyo ako tinuruan. Hindi ninyo man lang ako binigyan ng pagmamahal o pag-aaruga. Anong klaseng mga magulang kayo? Nagsisisi talaga ako. Hindi dapat nagpahina ng loob ang tatay mo at ako noon. Hindi dapat namin isinama pabalik ang suwail na anak na katulad mo. Kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi na lang sana kita ipinanganak. At kung ipinanganak ka man, dapat kinain kita noong sanggol pa lang. Siguradong perpekto iyon. Perpekto. Ayaw ko rin sa pamilyang katulad ninyo. Tama na. Emilio, ano ba talaga ang gusto mo? Ngayon, dahil sa iyo, ang pamilya ko ay nagulo ng husto. Gusto mo bang magpatuloy sa pagiging baliw? Hoy Emilio, tigilan mo ang paggulo kay nanay at tatay. Hindi ko pa nakikila sina nanay at tatay o si Clara na ganito kagalit dati. Dapat humingi ka ng tawad sa kanila. Ako ang magsasabi ng mabuti para sa iyo. Pamilya tayong lahat, di ba? Kung may problema, malulutas natin ito. Huwag mong sirain ang pagkakaisa ng pamilya. Ikaw ang problema sa pamilyang ito. Lahat ng ito. Dahil lahat ito sa iyo. Ako. Kung ako ang sinisisi ni nanay at tatay, aalis na ako ngayon din sa pamilya Reyes para magbigay daan kay Emilio. Tigilan mo ang pagpapanggap. Hindi na kailangan.
Nadala ko na ang kasunduan sa pagputol ng ugnayan ng pamilya. Pirmahan mo. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. At huwag na tayong magkita pa. Pagputol ng ugnayan ng pamilya. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ha? Sa paggawa mo nito, ano na lang ang iisipin ng mga tao sa pamilya natin? Gusto mo bang maging katatawanan ako ng buong tanawin? Oy, huwag mong gawing napakasama ang dating. Kapag pinuputol mo ang ugnayan sa akin, si Ramon na lang ang natitirang isang anak mo. At siya? Sa titulong milagro niya, napaka-impressive, napaka-marangal. Kahit na umatras ka, kahit na malaman ito ng publiko, hindi ka nito maaapektuhan. Pagkatapos ng lahat, hindi mo naman kailanman ipinagtapat sa publiko ang tungkol sa akin o inanunsyo ang ating relasyon. Walang nakakaalam na mayroon kang tunay na anak. Emilio, paano mo nasabi yan? Ikaw ang tunay nilang anak at tunay na kapatid ni Clara. Kung hindi mo ako kayang tiisin, ako na lang ang aalis sa pamilya. Mabuti. Nandyan ang pinto. Huwag mong hayaang masaktan ka ng pinto sa pag-alis. Sige, bakit hindi ka umaalis? Ano? Nagpapanggap ka na naman para sa kanila, ha? Hindi ko lang. Kayang iwanan sina nanay, tatay, at Clara. Huwag kang mag-alala, Ramon. Habang nandito ako ngayon, walang makapagpapaalis sa iyo. Hindi niya talaga balak putulin ang ugnayan. Ginagamit lang niya ang kasunduan sa pagputol ng ugnayan ng pamilya at ang pagkakasala mo. Para mapaalis ka sa pamilya, para sa kanya lang ang lahat ng yaman at katayuan ng mga Reyes. Magaling, Emilio. Napakatuso mo. Mukhang masyadong maliit ang pamilya natin para sa isang dakilang tao tulad mo. Mula ngayon, wala akong anak sa labas na tulad mo. Ang kasunduang ito sa pagputol ng ugnayan ng pamilya. Lalagdaan ko ito. Eto. Ikaw sa iyong landas, ako sa akin, at huwag na tayong magkita muli. Bastos ka. Tingnan natin kung hanggang kailan mo tumapagtatagalan. Nanay, tatay, baka nagkamali lang si Emilio. Kung hahayaan lang natin siyang umalis ng ganito, anong mangyayari sa kanya? And Kung may lakas ng loob siyang magmungkahi ng pagputol ng ugnayan ng pamilya, dapat niyang harapin ang mga kahihinatnan. pero si Emilio, estudyante lang siya. Walang pera, walang koneksyon. Paano siya mabubuhay? Kung iiwan niya ang pamilya Reyes, hindi siya magtatagal kahit isang araw sa labas. Dapat hayaan ko siyang lumabas at magdusa ng kaunti. Gusto kong malaman niya na kung wala ang pamilya Reyes, wala siya. Kumakain siya ng pagkain natin, gumagamit ng pera natin. Kapag natigil na ang pondong para sa kanya, hindi magtatagal bago siya bumalik sa atin nang nagmamakaawa. Huwag kang mag-alala, Ramon. Magpahinga ka na lang. Kapag bumalik siya sa'yo nang nagmamakaawa, doon siya magsosorry. Emilio Reyes, ikaw ang may gawa, ikaw ang bahala. Mula ngayon, sa pamilyang ito, wala nang lugar para sa'yo. Butler Santos, asikasuhin mo ito. Kanselahin ang lahat ng masterclass na in-enroll ng pamilya Reyes para kay Emilio. Lahat. At bawiin ang lahat ng access sa chip lab na pinagkaloob ng pamilya Reyes para sa kanya. Ipagsara ang lahat. Pero, ang pamilya Reyes ay hindi kailanman nag-enroll kay G. Emilio sa kahit anong masterclass. At wala rin kaming ibinigay na access sa chip lab. Ano? Paano nangyari yun? Ganito po, sa mga nakaraang taon, nag-enroll po kami kay G. Ramon sa 11 masterclass ng Universidad ng Taluktok. Kumuha kami ng 12 propesor mula sa universidad. At Binuksan namin ang access sa 7 chip lab para sa kanya. Ngunit si G. Emilio ay talagang wala ni isa sa mga yon. Paano nangyari yon? Ilang taon na siyang nakabalik. Ang pamilya natin ba talagang walang tulong na ibinigay sa kanya? Ay nako, huwag kang masyadong mag-alala. Kahit na hindi naman natin siya binigyan ng anumang suporta sa pag-aaral, nasulit pa rin niya ang pribilehiyong pamumuhay ng pamilya Reyes. Isipin mo na lang, ang mga anak ng pamilya Reyes ay may buwanang allowance na $600,000, pambili na yan ng kotse. Kahit gusto niyang putulin ang ugnayan sa pamilya, ang mga gastusin natin sa kanya sa mga nakaraang taon ay dapat niyang bayaran ng buo. Pero,
Pero ano, sabihin mo na. Mula nang dumating si G. Emilio sa pamilya Reyes, wala siyang nakuha ni isang sentimo mula sa pamilya. Ano? Dinala natin siya pabalik sa pamilya Reyes noong high school. Sa buong panahong yon, wala tayong ginastos para sa kanya? Tama. Paano nangyari yon? Kung hindi, saan niya nakuha ang pera para sa matrikula at gastusin sa lahat ng mga taong yon? Eksakto! Kahit na hindi siya kaaya-aya at suwail, hindi naman natin siya pagkakaitan sa mga bagay na yon. Sa pagkakaalam ko, ang pera ni G. Emilio ay galing sa mga part-time job niya tuwing bakasyon. Nagtutor siya, nagwaiter sa isang hotpot restaurant at nag-ayos ng mga computer para sa iba. Marami siyang trabaho sa isang araw. Hindi pa rin makatwiran yon. Ang mga regalo pa lang na ibinigay natin sa kanya ay nagkakahalaga na ng daan-daang libong dolyar. Hindi na dapat niya kailanganin ng mag-part-time. Kung ganon, dalhin mo kami sa kwarto niya sa ikatlong palapag. Lahat ng kwarto sa ikatlong palapag ay kay G. Ramon. May 10 kwarto tayo sa ikatlong palapag. Paano magagamit lahat yon ni Ramon? Bukod sa kwartong tulugan, ang ibang mga kwarto ay para kay G. Ramon. May computer room, gym, silid ng Lego, pati na rin ang study at tea room ng amo, ang painting studio at sauna ng Ale, at ang iyong home theater at walk-in closet. Saan siya nakatira ngayon? Ang dumi-dumi ng lugar na ito. Marumi at magulo talaga. Naku po, amoy-amag pa. Paano nakakatiis ng buhay dito? Dito siya nakatira? Manipis na manipis ang kumot na ito. Manipis na manipis ang kutson na ito. Paano siya nakakatulog sa gabi? Oo nga, malamig at basa-basa. Wala man lang aircon o heater. Dito talaga nakatira ang tunay kong anak, mamamatay sa lamig. Para saan itong kahoy na ito? Tulad nga ng sinabi ninyo, sir, malamig at basa-basa talaga dito. Ito po ang kinuha ni G. Emilio para pampainit. Ano? Sanga-sanga nga ang sinusunog niya para magpainit? Paano nangyari ito? Ang pamilya namin, ang mga Reyes, ay hindi naman sobrang yaman, pero komportable naman ang buhay namin dito sa Tanawin. Ang sarili kong tunay na anak ay dito nakatira, nagkakalamig ang mga buto. Sa ganitong klaseng lugar pala nakatira si Emilio at wala tayong kaalam-alam. Ang bahay ng mga Reyes ay napakaraming silid. Paano nangyaring wala siyang makitang silid? Sino ang may gawa nito? Nanay, ikaw ang pinakamabuting nanay sa buong mundo. Pakiusap, pumayag ka na. Gawin mo na lang akong silid ng Lego, please. Kung hindi, wala akong paglalagyan ng lahat ng modelo ko. Sige na anak. Gagawin ito ni nanay. Nanay, gusto ko ring magpalit ng silid. Bakit kailangan mong gustuhin ang lahat ng gusto ni Ramon? Humingi ng silid ng Lego si Ramon. Ngayon gusto mo namang magpalit ng silid? Ano naman ang problema sa silid mo? Mas malaki pa ito kaysa sa mga double deck sa ampunan? Talagang hindi kita papayagang magkaroon ng masamang ugali ng paghahambing sa iba. Ay, naalala ko na. Ako ang nagpaiwan sa kanya dito. Ako ang tumangging palitan ng kanyang silid. Mali ako sa kanya. Ako ang may kasalanan. Akala ko sinusubukan niyang makipagkumpetensya kay Ramon. Kaya sinadya kong hindi siya payagang magpalit ng kwarto. Pero hindi naman nagtagal dito si G. Emilio. Nag-move out siya agad ng mag-isa. Ano? Kailangan ba talaga niyang umarkila ng lugar sa labas? Ang dami namang bahay ng pamilya natin. Kahit na nagkamali ng akala ang nanay niya, pwedeng kausapin niya ako. Papayag naman ako. Bakit pa kailangan niyang umarkila ng lugar? Oo nga pala. Naalala ko na. Anong nangyari, tatay? May aso dati si G. Emilio. Aksidente lang iyon. Kinagat nito si G. Ramon. Kaya pinaalis ang aso. Dumating sa akin si Emilio noon. Nakiusap siya na huwag ipagbili ang asong iyon. Naisip ko lang, kinagat ng asong iyon si Ramon at nasaktan siya. Galit na galit ako. Kaya pinaalis ko iyon. Narinig ko ang tungkol sa asong iyon. Nakita iyon ni G. Emilio noong bata pa siya. Sa ampunan. Magkasama silang lumaki. Magkalapit na magkalapit sila. Kaya anong nangyari sa aso sa huli? Sa huli, ipinagbili ang aso sa isang magkakatay ng aso. Malamang patay na iyon ngayon. Tungkol sa asong iyon, matanda na kasi iyong aso. Kahit nasubukan mong ipamigay iyon, walang kukuha. Ang tunay kong anak. Napakaraming hirap na dinanas habang lumalaki. Kahit na pagkatapos umuwi, nagdusa pa rin siya. At wala akong ideya. Masyado natin siyang napabayaan. Oo,
Kaya pala napakatatag ng loob niya. Gusto niyang putulin ang ugnayan ng pamilya sa atin. Napakalaki ng utang na loob natin sa kanya. Okay lang nanay, tatay. Magre-restart ang kompetisyon sa ilang araw. Kapag nakita natin si Emilio, ibabalik natin siya. Kung aaminin lang niyang nagkamali siya, itatama natin ito para sa kanya. Tuloy po. Pasensya na po sa abala, Propesor. Narinig ko pong nandito kayo, kaya nagpakapal mukha na lang akong dumaan. Sana hindi ako nakakaabala. Hindi naman. Katatapos ko lang para sa araw na ito. Maupo ka. Salamat, Propesor. Kaya. Emilio Reyes. Malapit nang magsimula ang kompetisyon. Bakit wala ka sa bahay naghahanda? Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Gaano ka kumpiyansa na mananalo ka ng unang pwesto? Propesor, hindi ako nagyayabang, pero basta patas at walang daya ang kompetisyon, sa akin ang tropeyo ng unang pwesto. Ganoon ka kumpiyansa, ha? Sige, aasahan ko ang iyong pagganap. Pero, bago magsimula muli ang kompetisyon, may regalo ako para sa inyo. Oh? Ikaw ba ang sumulat ng thesis na ito? Tinatalakay nito ang isa sa pinakamahirap at pinakamatagal na problema sa nanodesign at naresolba mo ito. Nagawa mo pang gumawa ng malinaw at detalyadong blueprint ng disenyo. Propesor, hindi na kayo maaaring magduda sa kakayahan kong manalo ng unang pwesto ngayon, di ba? Kung ang thesis na ito ay talagang sarili mong gawa, walang duda, sa iyo ang unang pwesto. Ang papel na ito, kapag na-publish, ay magdudulot ng malaking ingay sa parehong akademiko at teknolohikal na mga larangan. Talagang kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Gayunpaman, ibinigay mo sa akin ang napakahalagang trabahong ito. May gusto ka, di ba? Alam ko na. Nababasa ninyo ang lahat, Propesor. Gusto ko lang natulungan ninyo ako sa isang maliit na bagay. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na makakabangon si Ramon muli. Lahat, ang paligsahang pansamantalang natigil ay magpapatuloy ngayong araw. Tungkol naman sa magwawagi ng unang pwesto sa paligsahang ito, sino kaya ang maghahari? Hintayin natin at ating makikita. Sunod naman, ating tanggapin ang ating kalahok, si Emilio Reyes, sa entablado. Naaalala ko nang makita ko siya na pinalayas ko siya papunta sa silong. Sa loob ng maraming taon, hindi ko siya binigyan kahit na isang kusing. Hindi ko nga alam kung paano siya nakaligtas. Well, hindi naman talaga atin ang kasalanan. Napakatigas ng kanyang ulo at napaka-stubborn. Ibig kong sabihin, kung aminin lang sana niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad, hindi na sana natin kailangan siyang tratuhin ng ganoon. Tama. Muli sa lugar na ito, na nagdulot sa akin ng matinding sakit. Ngayong araw lang ang aking pagkakataon. Anuman ang mangyari, kailangan kong linisin ang aking pangalan at alisin ang tatak na plahiyador. Mula ngayon, ang mga pangarap ng kabataan ay lumilipad ng mataas at malaya. Hinahabol ang mga bituin at sumasakay sa utos ng hangin. Bakit si Emilio Reyes lang ang nakikita ko? Nasaan si Ramon? Ewan ko. Hindi ba't ang nakaraang paligsahan ay natigil? Dahil mismo. Sa pagkakasakit ni Ramon, siguro hindi pa siya ganap na gumagaling. Hoy, pero itong si Emilio Reyes, paano siya naglakas loob? Isang magnanakaw na puro pangungopya lang ang alam. Ay nangahas pang sumali sa pagsusulit. Walang hiya siya. Lumabas ka! Lumabas ka! Paano sila naging ganoon? Mga kaklase ni Emilio iyon. Paano nila siya napag-uusapan ng ganoon? ID ng pagsusulit. Emilio Reyes, oras na. Maaari ka nang magsimulang sumagot sa mga tanong. Sandali. Teka, Tingnan mo, nariyan si Ramon. Akala ko hindi ka maglalakas loob na pumunta. noong nakaraan, naantala ang kompetisyon dahil sa kalagayan ko. Pero ngayon, ganap na ako ang lakas. Alam mo, tungkol sa disenyo ng chip, ito ang laging pangarap ko. Matapos akong himukin ni nanay, tatay, at ni Clara, kaya ngayon, desidido akong magpursige ng todo.
Hindi ko sila bibiguin sa kanilang inaasahan at gabay. Emilio, alam kong laging pangarap mong maging numero 1. Pero ngayon, hindi na ako magpapatalo. Ganoon ba? Pero noong nakaraan, ang huling lohika ng disenyo mo ay hindi mo man lang naisulat. Ano? Naayos ba ng sakit mo ang utak mo? At maghahamon ka pa sa akin? Huwag kang magyabang. Noong nakaraan, hindi ko isinulat ang lohika ng disenyo ko sa harap ng lahat. Dahil sinusubukan kong pangalagaan ang mukha ni nanay at tatay. Pero, hindi ka na ba nakipaghiwalay sa kanila? Kaya, hindi na kita pagbibigyan. Akala mo kaya mo? Sa tingin mo hindi? Hintayin mo na lang. Huwag kang magsasabi mamaya. Natumugma ulit ang lohika ng disenyo mo sa akin. At baka akalain ulit ng lahat na kinopya mo ako. Paano naman nangyari iyon? Hindi ako magnanakaw ng gawa. Kung hindi ka nangopya, Emilio, bakit hindi mo muna tingnan ang lohika ng disenyo ko at ang blueprint ng disenyo? Ganito ba ang itsura ng isang milagro? Hindi ka panipaniwala ito. Oo, Paano ito nangyari? Lahat, iyon na. Ito ang aking blueprint ng disenyo para sa isang hybrid computing chip na quantum classical, kasama ang lohika ng disenyo. ito ba ang magagawa ng isang milagro? Grabe naman yan. Eksakto. Emilio, ikaw naman. Paano ito nangyari? Paano naging eksaktong kapareho ng sa akin ang kanyang lohika? Anong nangyayari? Huwag mong sabihin na ang plahiyador na ito ay may kapal ng mukhang kopyahin ulit si Ramon. Eksakto! May kapal siya ng mukha para akusahan si Ramon na kumopya sa kanya. Maliwanag na siya ang kumopya kay Ramon. Ang ugali hindi nababago. Ang suwail na anak na ito ay lubos na kahiya-hiya. Ang lohika ng disenyo ni Ramon ay naisulat na. Emilio Reyes, paano mo nagawang magkaroon pa ng kapal ng mukha para siraan siya? Emilio, katawa-tawa ka. Emilio, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bago ang kompetisyong ito, hindi kita nakita. Paano mo masasabi na kinopya kita? Hindi ako nangopya kay Ramon Reyes. Siya ang nangopya sa akin. Emilio Reyes, Ngayon sisirain kita. Emilio, ang nangyari noon, pinabayaan ko na. Pero ngayon, malinaw na ako ang naunang nagsulat ng lohika ng disenyo. Paano mo ito tahasang itatangi at sasabihing kinopya kita? Sinasabi ko sa iyo, kitang-kita ng lahat ng narito ang katotohanan. Hayaan mong itanong ko ito. Sinong may matinong isip ang gagaya sa isang disenyo ng blueprint hanggang sa pinakadetalye? Sige, ngayong araw, gusto kong maging saksi ang lahat ng nandito sa bagay na ito. Emilio Reyes, linisin mo ang pangalan ko. Sa ganitong kalalim na lohika ng disenyo, paano ito maaaring maging plagyarismo? Emilio, nagsisinungaling ka ng harap-harapan ngayon. Alam kong may pagkakamali ang pamilya natin sa kanya, pero wala namang kinalaman iyon kay Ramon. Bakit lagi mo siyang inaapi at palagi mo pang ninanakaw ang kanyang mga gawa? At ngayon, dinudungisan mo pa siya ng harapan? Nakakapag-init ng ulo ang Emilio Reyes na yan. Hay nako, buti na lang, ipinagmamalaki tayo ni Ramon. Napakabilis niyang natapos ang lahat ng kompetisyon. Ramon, kapag nakuha mo na ang garantisadong pwesto sa pagpasok, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Kung titignan ng takbo ng mga pangyayari, si Ramon ang siguradong magiging una. sa galing ni Ramon, talagang siya ang unang pwesto. Emilio Reyes, kahit anong pilit mo, sa akin ang tagumpay ngayong araw. At ikaw ay mapapabilang na sa blacklist ng mundo ng teknolohiya. Imposible. Emilio, kung talagang wala ka nang magawa, maaari kong ipagkaloob sa iyo ang akin. Hindi ko kailangan ng limos mo. Kaya ko ito sa sarili ko. Sige, gawin mo ang gusto mo. Ramon, anak, tungkol sa kompetisyong ito, parang sa iyo na ang unang pwesto, mamaya, siguraduhin mong maganda ang iyong talumpati ng pagtanggap. Nanay, nasa gitna pa ng kompetisyon si Emilio. Dapat natin siyang suportahan at bigyan ng lakas ng loob. Siya, seryoso, ni isang salita, wala siyang naisulat sa buong panahong ito. Ano pa bang aasahan mo sa kanya? Hindi naman tayo pwedeng nakaupo lang dito at maghintay hanggang matapos ang kompetisyon, di ba? Eksakto. Tingnan mo nga siya. Kahit pa ubusin niya ang lahat ng oras, wala siyang maibubunga na kahit ano. Kumpletong pag-aaksaya lang yan ng oras ng lahat. Emilio, sumuko ka na. Tingnan ninyo, ano ang sinusulat ni Emilio?
Ang hirap talaga ng problemang ito. Paano niya kaya sa ganitong maikling panahon makaisip ng ibang lohika ng disenyo? Ang sinulat ni Emilio, eksaktong kapareho ng kay Ramon. Emilio, wala ka na talagang kwenta. Isinulat mo pa talaga ang eksaktong kaparehong lohika ng disenyo ko. Kahit na si Diyos ay hindi na makakapagligtas sa iyo ngayon. Malapit ka ng madurog ng mantsa ng plahiyo. Ang suwail na anak na yon. Nababaliw na ba siya? Naisulat na ni Ramon ang diskarte sa paglutas ng problema. Paano niya pa nagawang mangopya? Wala na ba siyang hiya? Ang plahiyador na yon. Ang yabang-yabang niya talaga. Oo, lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka. Professor. Tapos na po ang aking sagot. Emilio, ano ba? Halatang halata. Parehong-pareho sa akin. At ang lakas ng loob mong sabihin na hindi mo kinopya ang lohika ng disenyo ko? Ano? Ako pa ang sasabihin mong nangopya sa iyo? Tingnan mo. Halata naman. Halata naman. Parehong-pareho talaga. Sige, sabihin mo. Nakita ng lahat. Emilio, tapos ka na ba sa pagpapapansin? Nakita ng lahat ang nangyari. Sinusubukan mo pa bang baligtarin ang katotohanan at gawing baliktad ang lahat? Akala mo ba bulag kaming lahat? Nakakahiya talaga sa mga estudyante. Mangongopya. Lumayas ka. Mga kasama, imulat ninyo ang inyong mga mata. Tingnan ninyong mabuti. Ang diskarte ko sa paglutas ng problema ay lubos na naiiba kay Ramon. Anong lakas ng loob mong sabihin na ako ang nangopya sa kanya? Professor David, kayo ang autoridad dito. Sabihin ninyo sa amin ang totoo. Proctor Badge. Matrix. Huabar. Parehong answer board ay aking sinuri. Ngayon, ipinahahayag ko ang nagwagi sa unang pwesto sa kompetisyong ito ay si Emilio Reyes. Ang nagwagi sa unang pwesto ay si Emilio Reyes. Teka, may mali ba? Paano nangyari yon? Malinaw na siya ang nangopya kay Ramon. Paano siya naging una? Lahat magpakahinahon. Mula noong huling kompetisyon ay nabahiran ng plahiyo. Ang mga opisyal mula sa lupon ng edukasyon ay nagpasyang seryosohin ito at nagsagawa ng masusing investigasyon, eksakto sa tulong ni Emilio, na natuklasan namin ang katotohanan at na-expose ang tunay na mandaraya. Professor David, ano ang ibig mong sabihin? Wala akong kaalam-alam dito. Si. Ang totoo? Ang araw bago ang kompetisyon, si Emilio ay kumuha ng kanyang paunang draft ng disenyo at pumunta sa akin. Ipinaliwanag niya ang kanyang intensyon. Pagkatapos, isa sa aming mga kasamahan ay kinuha ang paunang draft na ito at sinadyang iwan ito sa harap ng pinto ng kwarto ni Ramon sa ospital na nagpapaniwala kay Ramon na si Emilio ay aksidenteng nawala ito. Imposible. Pinalaki namin si Ramon bilang isang napakahusay na binata. Paano siya magloloko ng ganoon? Sa simula, nagduda rin kami. Ngunit hindi matatanggihan ang mga katotohanan. Ang lohika ng disenyo ni Emilio at ang blueprint ng disenyo ay parehong tama. Gayunpaman, si Emilio ay kumuha ng kanyang paunang draft at binago ito. At gumawa siya ng mga pagbabago. Sa dalawang lugar, sa circuit diagram. Hindi inaasahan? Ang sagot ni Ramon ay tumugma sa paunang draft ni Emilio ng perpekto. Emilio, ipinahamak mo ako. Oo, ano ngayon? Maraming beses mo na akong pinahamak. Hindi ba ako pwedeng maglinis ng pangalan kahit minsan? At hindi lang yon. Ibigay mo. Heto, tingnan mo ito. Pagkatapos ng huling kompetisyon, ang tagapamahala at si Emilio Reyes Tagapamahala. ay nagsumite ng 2 pares ng salamin na ito sa komite ng tagapag-organisa. Tingnan ninyo, lahat.
Eksaktong ito ang mga salamin na suot ni na Emilio Reyes at Ramon Reyes. Ang dalawang pares ng salamin na ito ay talagang may nakakabit na mga MindSync chip. Mga MindSync chip? Ano yun? Alam ko yan. Ang mga MindSync chip ay isang bagong uri ng Neural Sync chip. Ang chip na ito ay may dalawang uri, A at B. Ang sino mang nagsusuot ng chip B ay maaaring ma-access ang lahat ng iniisip ng taong may chip A. Ano? Grabe naman yan. Eksakto. Tama. At bago ito, ang salamin ni Ramon Reyes ay may chip B. Sa pamamagitan nito, ninakaw niya ang lohika ng disenyo ni Emilio Reyes. Isinulat niya ito ng mas maaga at saka pinagbintangan si Emilio ng plahiyo. Kaya si Ramon Reyes ang tunay na plahiyador. Ikaw. Ikaw, alam mo pala ang lahat? Dahil sa plahiyo ni Ramon Reyes, plahiyo, nagpasya ang lupon ng edukasyon. Nabawiin ang lahat ng kanyang nakaraang mga resulta ng kompetisyon at magpatupad ng habambuhay na pagbabawal ang mga parusa ng paaralan ay iaanunsyo sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa Mga legal na kahihinatnan, iyon ay kay Emilio Reyes ang magpapasya. Maging aral ito sa lahat, huwag nang magkamali ng gayon. Hahaha. Hahaha. Yeah! Ako ang number 1. Ako ang tunay na number 1. Ako ang milagro. Ako ang milagro. Ako ang tunay na henyo. Akin ang lahat. Akin ang lahat ng ito. nababaliw na ba si Ramon Reyes? Mukhang. Oo nga. Siya ang humukay ng sarili niyang libingan. Emilio, alam kong nagkamali ako anak, magiging mas mabuti ako, babawi ako sa'yo, pangako. Anak, mali na mali ang tatay mo tungkol sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako. Oh, Tama? Kasalanan namin itong lahat. Mali na mali kami. Pakiusap, sumama ka sa amin pa uwi. So, alam na ninyong lahat ngayon. Anak, bigyan mo ng isa pang pagkakataon ang tatay mo. Pangako ko sa'yo. Mula ngayon, tutuparin namin ang tama para sa'yo. Huli na. anak, Emilio, Sunod naman, malugod nating tanggapin si Emilio Reyes sa entablado upang tanggapin ang kanyang parangal. Bigyan natin siya ng isang malakas na palakpakan. At kasama natin upang iabot ang parangal, malugod nating tanggapin si Professor David. Isa pang palakpakan, pakiusap. Binabati kita, Emilio Reyes. Salamat, Profesor. Ngayon, ating anyayahan si Emilio Reyes upang magbigay ng kanyang talumpati ng pagtanggap. Lahat, pakiusap. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Emilio Reyes. Isang karangalan ang tumayo dito ngayong araw. Narito ako upang tanggapin itong malalim na karangalan. Sa sandaling ito, ang sertipiko na hawak ko ay kumakatawan sa higit pa sa pagkilala ninyo. Higit sa lahat, ito ay isang tiwala at isang responsibilidad. Ang chip ay ang pundasyon ng ating kalayaan sa teknolohiya. Ito ay napakahalaga sa ating pambansang seguridad. Sumasagisag ito sa ating kumpiyansa sa entablado ng mundo. Mula ngayon, ako ay nakatuon sa pag-aalay ng aking sarili sa larangan ng teknolohiyang semiconductor. Gagamitin namin ang inobasyon upang harapin ang mga hamon ng ating panahon. Dapat nating pasanin ang misyon ng aming henerasyon ng mga taga-disenyo ng chip at tiyakin ang walang hanggang ningning ng Pinnacle chip. Magaling. Bravo!